Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2761-2780. Kabanata 2761. Elterton Star. Sa totoo lang, ang panlabas na salik na makakaapekto sa labanan ay ang Zarain. Sa katunayan, maaaring si Zarain ang mapagpasyang kadahilanan. Naging maingat ito kay Levi, at naging maingat ang Love of Gods. Si Mr. X ay natatakot na ibunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan dahil natatakot siya sa Esoteric Guild at Ecclesiastic Order ni Erodia, ngunit ito ay dahil din sa pag-iingat niya kay Zarain. Pagkatapos ng negosasyon, hindi tutulungan ni Zarain si Erodia at hindi nakipag-alyansa kay Erodia. Gayunpaman, si Zarain ay walang alinlangan na kaaway ng Love of Gods. Kung gusto ng Love of Gods na magkaroon ng kontrol sa buong mundo, si Zarain din ang magiging target nito. Kaya naman, ang Love ng mga Diyos ay natakot kay Zarain. Si Mr. X, sa partikular, ay alam na ang pagsisimula ng digmaan ay matapos ang pagsisiwalat ng kanyang trump card, malaman ni Zarain ang lahat tungkol sa kanyang kahinaan. Kung ganoon, magiging madaling pantirya sila ni Zarain. Gayunpaman, bago ang buong pag-atake, pumunta si Mr. X sa Sacroria upang itanong ang tanong na nasa isip niya. Pagkatapos ay tiniyak siya ni Sacroria na sila ang haharap sa problema kung makikialam si Zarain. Sa madaling salita, sasali si Sacroria sa labanan sa pamamagitan ng pagtatanggol laban sa mga palihim na pag-atake ni Zarain. Noon lang naging komportable si Mr. X. Kasunod nito, ginamit niya ang lahat para simulan ang pakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, ang mga tao ni Zarain ay patuloy na nagmasid sa sitwasyon. Sa sandaling napagtanto nila na dinudurog ng Diviniteria ang mga kalaban nito, ang mga pangunahing tauhan ni Zarain ay natuksong kumilos. Sinabi ni Blackhawk at ng ilang iba pa, nasasangkot sila ngayon sa isang magulong labanan. Ito na ang pinakamainam nating oras para gumawa ng hakbang. Natatakot ako na hindi na tayo makapaghintay sa mapagod ang magkabilang panig. Masyadong malakas ang Diviniteria. Kung hindi tayo sasali sa labanan ngayon, matatalo ang World Alliance. Sa sandaling iyon, hindi na tayo manggaguna sa sitwasyon. Tama na. Ang pangunahing puwersa ng World Alliance ay nasa paligid pa rin. Kahit na sila ay nagdusa ng husto, at least, nakagawa sila ng isang tiyak na halaga ng pinsala sa Diviniteria. Ito na talaga ang perpektong oras para pumasok sa labanan. Sinuri nila. Ngayon talaga ang pinakamagandang panahon para sumali si Zarain sa labanan. Sasali ba tayo sa laban, sir? Tanong ni Blackhawk kay Smythe. Smythe at ilang iba pang mga lalaki na nakasot pagkatapos ay nagbahagi ng tingin. Bagamat hindi nakipag-ugnayan ang Blackhawk sa kanilang lalaking iyon noong nakaraan, alam niya ang tungkol sa kanilang pag-iral. Alam niyang pare-pareho ang kanilang pagkakakilanlan sa matataas na opisyal ng Zarain. Kailangan muna natin itong pag-usapan. Umalis si Smythe at ang iba pa, naiwan si Blackhawk at ang iba pa sa meeting room. Inakala ng lahat na lumabas sila para makipag-usap, dahil ang iilang mga taong iyon ang may huling desisyon kung sasali sila sa labanan o hindi. Gayunpaman, kung ano ang hindi nila naisip ay ang mga taong iyon ay talagang nasa kanilang paraan upang humingi ng bayad. Kung kanino pupunta si Smythe at ang iba pa. Hindi malalaman ni Blackhawk at ng iba pa. Hindi nagtagal, bumalik si Smythe at ang iba pa para sabihin, hindi. Hindi pa ito ang oras. Nang maramdamang may mali, nagtanong si Blackhawk, bakit? Walang dahilan. Basta sundin mo ang mga utos, nakangising sabi ni Smythe. Bantayan mo lang ang kasalukuyang sitwasyon. Sa pinakamataas na sandali ng labanan, si Zarain ay hindi sumali sa laban.
Walang nakakaalam kung sino ang pinuntahan ni Smythe at ng iba pa para humingi ng payo, at walang nakakaalam kung anong mga utos ang ipinasa. Sinira ng mga hukbo ng Diviniteria ang bawat pulgada ng lupaing kanilang dinaanan. Ginamit ni Titan Lord at ng iba pa ang lahat at ginawa nila ang lahat para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa Diviniteria. Nang sumali sa Sacred Organization, the Cardinal Hall, Eragon, Elterton Star, isang makapangyarihang organisasyon mula sa Zypria na may mga taong may superpower sa loob nito, pati na rin ang sikat na Yeringham Celestial Guards, kahit papaano ay nagawa nilang pansamantalang makontrol ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga elite na manlalaban na iyon ay maaaring tumayo laban sa mga elite na mandirigma sa Diviniteria ng ilang sandali. Ito ay lalo na pagkatapos na gumawa si Levi ng mga estratehiya para sa kanila. Si Levi ay tunay na gumawa nila lang sa isang labanan na kayang sirain ang kanyang mga kaaway sa isang kisap mata. Nalalapat din iyon sa mga Diyos ng Diviniteria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2762. Ginagawa ito ng personal. Si Gabriel, Eustace, at ang iba pa ay halos ka-level ni Lucifer. Bukod dito, si Lucifer ay isang nilalang na higit sa lahat sa Diviniteria. Kaya naman, bagaman kakaunti ang mga tao sa panig ni Gabriel, ang mga kasama ni Gabriel ay parang isang hukbong isang tao. Higit pa rito, nagkaroon sila ng suporta ng The Cardinal Hall, Sacred Organization, Elterton Star, at Celestial Guards. Nagsimula silang maglunsad ng kanilang mga counter-attacks laban sa Diviniteria. Di nagtagal, sila ay gumagawa ng isang dent sa hukbo ng Diviniteria. Ang tagumpay na iyon ay nagbigay inspirasyon sa mga miyembro ng alyansa. Sa wakas, nasulyapan nila ang pag-asa. Sa katunayan, kahit ang Titan Lord ay personal na pumunta sa larangan ng digmaan. Sa espiritu, hindi lamang ipinagtanggol ng alyansa ang kanilang base, ngunit nagawa pa nilang pilitin ang kanilang mga kaaway na pabalik. Sa kabilang panig, si Zarain, na nagmasid sa labanan, ay tuwang-tuwa nang mapansin iyon. Ito na kaya ang sandali. Ilulunsad ba natin ang ating mga pag-atake ngayon? Ngunit wala kaming natanggap na mga order. Kailangan nating magpatuloy sa pagmamasid lamang. Samantala, tahimik si Mr. X sa Primo Stella. Hindi man lang siya nababalisa sa mga ganting atake ng kanilang mga kalaban. Sa totoo lang, may ngiti siya sa labi. Sa wakas, naibunyag na nila ang kanilang trump card. Natatawang sabi niya. Nang makita niyang lumitaw ang Elterton Star at Celestial Guards, alam ni Mr. X na gumana ang bahagi ng kanyang plano. Sa wakas, ang pinakahuling puwersa ay lumitaw. Ang kanilang hitsura ay hitsura na siya ay lalabas na matagumpay sa lalong madaling panahon. Kung talagang umiral ang Ecclesiastic Order at Esoteric Guild of Erudia, oras na para lumitaw sila. Kaya pala siya natatawa. Ang kanyang reaksyon ay ganap na hindi katulad ng iba. Basta crush natin ang mga taong ito, wala na tayong magiging balakid. Ako mismo ang haharap sa kanila, deklara ni Mr. X. Di nagtagal, pinangunahan niya ang mga piling mandirigma pababa mula sa Primo Stella. Oras na para mag-strike sila. Iyon ang pagkakataong hiniling ni Mr. X na nasa paligid ang Void God. Kung nandoon, nawasak siya sa ilang bahagi ng mga elite fighters sa harap nila. Sa kasamaang palad, ang Void God, pati na si Lucifer at ang iba pang mga piling miyembro ay wala sa paligid. Kaya, kailangan niyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na personal na gumawa ng hakbang si Mr. Kung si Levi ay nabighani tungkol doon, siya ay nagmamadaling lumapit upang tingnan ang eksena. Sa sandaling kumilos si Mr. X, lahat ay natigilan. Para siyang Diyos, dahil may kapangyarihan siyang baligtarin ang mundo. Para bang kaya niyang kontrolin ang bawat bagay sa mundo, mula sa kapangyarihan at electromagnetic force hanggang sa utak ng mga tao. Sa mismong segundo na gumawa siya ng isang hakbang, ang alyansa ay nagdusa ng napakalaking pagkatalo. Ang mga elite fighter ng Elterton Star ay sumabog lahat. Marami sa mga manlalaban ng Celestial Guards ay nasa lupa. Sila ay naging isa pa sa karagatan at nawala. Ganyan kalakas si Mr. X. Siya ay nasa isang antas na mas mataas kaysa sa karamihan sa larangan ng digmaan.
Sa katunayan, isang pagmamalabos na sinasabi na siya ang susunod na pinakamakapangyarihang manlalaban pagkatapos ng Sacroria. Hindi lang si Mr. X ang may ganoong kapangyarihan. Mayroong 12-dosenang iba pa na halos kasing kapangyarihan niya. Sa katunayan, may 12-dosenang higit pa na mas mahina kaysa doon, halos kapareho ng antas ng Void God. Para sa mga taong halos pareho ni Lucifer, mayroong mahigit 100 sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit malakas ang Lab of Gods. Halos bawat isa sa kanila ay isang super fighter. Di nagtagal, sinalubong ni Mr. X sina Gabriel at Eustace. Bagamat pinalakas sila ni Levi, hindi pa rin sila tugma ni Mr. X. Pagkatapos ng lahat, sila, sa karamihan, ay nasa antas ni Lucifer habang si Mr. X ay 2 antas sa itaas ni Lucifer. Di nagtagal, ang alyansa ay dumanas muli ng malaking pagkalugi. Ang mga mandirigma na dumating upang suportahan sila ay hindi kapantay ng isang tulad ni Mr. X, na nasa klase ng Diyos. Sila ay namatay o malubhang nasugatan pagkatapos makaharap si Mr. X. Higit pa rito, hindi lamang si Mr. X, may 12-dosenang mga mandirigma na kasing lakas niya. Sa sandaling umatake ang ilang maladyos na mandirigmang iyon, ang kanilang mga kalaban ay natalo sa ilang segundo. Sina Gabriel, Eustace, at ang iba pa ay nasugatan. Sa kanilang mga paa ay hindi mabilang na mga bangkay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2763. Ang hypothesis ng Black Hawk. Masyado silang makapangyarihan. Sa wakas, napagtanto ng mga tao kung ano ang pakiramdam ng makipagpalitan ng suntok sa isang Diyos. Imposibleng ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Hindi sila kailanman naging mahirap na makipaglaban sa Lab of Gods, fighters, ngunit ang hitsura ni Mr. X at ng iba pang mandirigma sa kanyang tabi ay nagturo sa kanila ng iba. Dinurog sila na parang mga langgam sa ilalim ng paa ng elepante. Walang pakinabang ang sinuman at wala silang hawak. Kahit na ang mga banal na kasangkapan ng Death Fiend ay walang anumang silbi laban kay Mr. X. Iyon ang higit na ikinadismaya nila, dahil iyon ang trump card ng maraming miyembro ng Sacred Organization. Gayunpaman, ang mga trump card na iyon ay walang silbi laban sa kanilang mga kalaban. Ang Death Fiend at ang iba ay umabot sa dead end. Nagamit na nila ang kanilang mga trump card. Sa pagkakataong iyon, tumingin si Mr. X kay Death Fiend at sa iba pa at Nishan, hindi ka taga-restricted area 76, di ba? Nakuha mo lang ang kanilang talento at kakayahan. Noon napagtanto ni Mr. X na ang mga Diyos ng restricted area 76 na kanilang pinag-iingat ay walang iba kundi mga pandaraya. Pagkatapos lamang nilang makatagpo ang mga ito ay napagtanto nila na wala sa kanila ang tunay na pakikitungo. Maging ang mga banal na kasangkapan na ginagamit ay hindi katulad ng mga tunay. Ang kanilang mga tool ay nilikha lamang gamit ang mga materyales ng restricted area 76, hindi sila katulad ng mga nilikha ng mga Diyos sa restricted area 76. Sa wakas ay napagtanto ni Mr. X na ang mga Diyos ng restricted area 76 na ay hindi umiiral. Ginamit lamang ng mga taong iyon ang mga mali ng restricted area 76. Lahat sila ay impostor lamang. Nagawa ng mga taong iyon na ipalagay sa kanila na kalaban nila ang mas mahihigpit na kalaban. Sa isang paraan, ito ay nakakahiya. Hindi katakataka na sinasabi nila na si Erudia ay kasangkot sa restricted area 76. Malamang kinuha ni Erudia ang kontrol sa pamamahagi ng mga palabas doon. Tungkol naman sa Dark Emperor. Iyon lang ang naisip ni Erudia. Wala ang Dark Emperor. Malamang na isang tao mula sa The Cardinal Hall ang gumanap bilang Dark Emperor. Maliban dyan, ang bagong pinuno ng sinaunang angkan ng garrison, gayon din si Killfinger of Erudia, ay mga persona lamang na nilikha ni Erudia. Hindi sila pisikal na umiiral. Walang paraan na umiiral sila. Kung hindi, mas maaga silang lumitaw. Nasa pinakamataas na sandali ng labanan. Kung mayroon sila, naipahayag na nila ang kanilang sarili sa ngayon. Sa isiping iyon, sumigaw si Mr. X, walang restricted area 76. Si Dark Emperor, ang bagong pinuno ng sinaunang Garrison Clan, at Killfinger ay pawang peke. Wala sila,
Kaya't matahimik ka at patayin ang ating mga kaaway. Nang marinig ni Mr. X, ibinaba ng lahat ang kanilang mga bantay at nagsimulang patayin. Muli, ang alyansa ay dumanas ng malaking kawalan, nawala sa kanila ang lupaing kagagaling lang nila. Naiwan ng walang pagpipilian, umatras ang alyansa. Sinimulan ng Titan Lord na utusan ang kanyang mga tauhan na salakayin ang kanilang mga kalaban gamit ang modernong armas. Nakalulungkot, ang mga epekto ng mga armas na iyon ay minimal. Si Mr. X, na kayang kontrolin ang maraming elemento, kabilang ang electromagnetic force, ay kayang kontrolin ang mga armas. Maaari niyang patigilan ang mga ito sa pagpapaputok, at sa halip ay maaari niyang gawin silang magpaputok sa alyansa. Kaya, ang alyansa ay dumanas ng mas mabigat at mas mabigat na pagkalugi. Masyadong makapangyarihan ang Diviniteria. Ang alyansa ay pinapatay. Sa sandaling iyon, napag-isip-isip nila kung bakit maaaring magdeklare ng digmaan laban sa buong mundo ang ipinroklama ng Lab of Gods na lupain ng banal, Diviniteria. Ang lakas nila ang dahilan sa likod ng kanilang pagtitiwala sa pagdedeklara ng digmaan laban sa buong mundo. Ganoon siya kalakas. Akala ko ordinaryong tao lang siya. Bulalas ni Blackhawk nang makita niyang kumikilos ang patayan ni Mr. Hindi niya akalain na kasing husay niya sa pakikipaglaban si Mr. Siya ay karaniwang klase ng Diyos. Akala niya ay may trump card si Shield, ngunit malinaw na hindi ito katumbas ng kakayahan ni Mr. X. Ang galing ni Mr. X sa pakikipaglaban ay nagpaalala sa kanya kay Levi. Parang magka-level sila. Gayunpaman, ninakaw pa rin ni Blackhawk si Smythe at iba pa. Sa kanya napansin na kalmado na sila gaya ng dati. Bagamat sinisira ng Diviniteria ang kalaban nito na parang langgam, wala pa rin silang pakialam. Para bang sanay na sila sa nakikitang nakikita sa harap ng kanilang mga mata. Talagang nabigla si Blackhawk. Hindi nila ito peke. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2764. Magpapasakop ka ba sa mga Diyos? Hindi sila nagkukunwaring kalmado. Talagang hindi sila nagulat dito. Pwede ito ay. Sa paggunita sa kanyang nabanggit nitong mga nakaraang araw, napagtanto ni Blackhawk na tila mas makapangyarihan si Zarain kaysa sa inaakala ng sinumang tao. Diviniteria ay hindi phase sa kanila sa lahat. At saka, parang si Zarain ay may kung anong makapangyarihang nilalang na sumusuporta sa kanila. Kaya lang hindi malalaman ng isang tulad ko kung sino ang nasa likod ni Zarain. Oo, sa sobrang katahimikan nila ngayon, dapat tama ang hula ko. Siguro sila ay sapat na makapangyarihan upang umupo ng walang ginagawa habang ang Lab of Gods ay nakikipaglaban sa alyansa. Hindi na nila kailangang makialam dahil hindi sila natatakot. Sa sandaling iyon ay natuwa si Blackhawk na wala siyang sinabi tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Levi. Kung hindi, patay na siya ngayon. Ang impormasyong iyon ay magiging isang bagay na mananatiling ligtas sa kanyang pagdating. Parang may higit pa sa nasa likod ni Zarain kaysa sa inaakala niya. Si Blackhawk ay interesadong malaman ang higit pa. Samantala, napilitan ng alyansa na patuloy na umatras habang sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Si Gabriel at ang iba pa ay nasugatan. Mabuti na lang at mayroon silang mga miracle drugs at iba pang paraan para makarecover kaya nagamot nila ang mga nasugatan. Iyon ay pareho para sa Elterton Star. Bawat miyembro ng Elterton Star ay mayroong banal na bato, na siyang pinagmumulan ng kanilang enerhiya, at ang banal na bato na iyon ay nagpapagaling sa kanila. Ang mga Celestial Guard mula sa Yeringam ay nagpapagaling din sa kanilang mga pinsala sa kanilang mga diskarte. Hindi nagtagal, nakabawi na ang mga mandirigma sa alyansa. Hanggat hindi sila dumanas ng agarang kamatayan, mabilis silang makakabawi. Makakabalik sila sa larangan ng digmaan. Sa tulong ng mga advanced na sandata at baluti, ang mga miyembro ng alyansa ay bumalik sa labanan. Muli, itinapon nila ang kanilang sarili sa mga mandirigma ng Diviniteria. Umismid si Mr. X, napakatigas ng ulo. Kung ganoon, papatayin ko silang lahat. Kaya naman, sinimulan ng mga mandirigma ng Diviniteria ang kanilang pagpatay. Bawat isa sa kanila ay parang isang Grim Reaper na nagwawalis sa larangan ng digmaan. Samantala, gumagamit pa rin ng human wave attack ang mga miyembro ng alyansa.
Hindi alintana kung sino ang makapangyarihang manlalaban, nananatili sila sa parehong diskarte. Ilang daan-daan sa kanila ang medyo makakalaban sa isa sa mga super fighter ng Diviniteria. Kung ang isang tulad ni Mr. X ay dumating, kahit ilang libo sa kanila ay hindi magiging katugma para sa kanya. Gayunpaman, ang eksena ay isang mabagal, isang panig na masaker. Sa loob ng kalahating oras, ang mga katawan na nagkalat sa lugar ay kasing taas ng mga burol, at napuno ng dugo ang bawat lugar. Dahil alam nilang makakabangon ang mga mandirigma ng Diviniteria ay hindi nagpakita ng anumang awa sa kanila, pinatay nila silang lahat. Sa ganoong paraan, hindi sila makaka-recover. Napuno ng hangin ang hiyaw ng paghihirap. Imposibleng lumabas ang mga miyembro ng alyansa bilang mga nanalo sa laban. Ang huling pagtatagpo ay panahon ng kamatayan. Si Titan Lord ay nasugatan din ni Mr. X, at kung hindi dahil sa maraming tao na sumaklolo sa kanya, siya ay namatay na rin. Nagpanik si Titan Lord. Nawawalan na talaga siya ng loob. Wala siyang magawa kundi ang magsikap na gawin ang kanyang makakaya. Ang mga diskarte na ginawa ni Levi dati ay walang silbi sa sandaling lumitaw ang mga manlalaban ng Diviniteria na iyon. Masyado lang silang makapangyarihan. Maghintay, lahat, tiyak na magkakaroon ng paraan ang Crown King of Erudia para ibalik ang mga pagbabago. Hintayin na lang natin siyang dumating. Siguradong gagawa siya ng paraan para harapin ito. Sigaw ni Gabriel at ng iba pa, umaasang may angat ang espiritu ng kanilang mga tao. Hahaha, umaasa ka ba kay Levi? Anong biro? Naaliw ang mga tao sa Diviniteria matapos marinig ang mga sigaw na iyon. Kahit na ang iyong pinakamalakas na mandirigma ay hindi katugma sa amin. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon si Levi? Paano mo may lalagay ang lahat ng iyong pag-asa sa kanya? Nakakatuwa ito. Napakagaling. Gusto kong makita kung may iligtas ni Levi ang araw o hindi. Malakas na bigkas ni Mr. Dumagundong. Ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa buong lugar at papunta sa iba pa. Kasabay nito, ang iba pang mga mandirigma ng Diviniteria ay nagsimulang magpakawala rin ng kanilang kapangyarihan. Si Gabriel at ang iba pang mga mandirigma ng alyansa ay pawang nasasakal sa ilalim ng panggigipit ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa sumunod na segundo, nakaluhod na sila. Ang lahat ng mga mandirigma ay bumagsak sa harap ng mga tao ng Diviniteria. Magpapasakop ka ba sa mga Diyos? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2765. Mga peking Diyos. Ang dagandong ni Mr. X ay yumanig sa lupa. Ito ay pumutol sa hangin na parang tunog ng kulog. Ang mismong tunog nito ay nakakuha ng atensyon para bang ito ay isang mensahe mula sa Diyos. Sa katunayan, sa kanila, sila ang mga Diyos. Ang mga normal na tao ay nakaluhod lamang at nagpapasakop sa Diyos. Maaari lamang silang maging alipin at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sa harap ng Diyos, kayong lahat ay mga langgam lang. Yumuko at maging alipin ng Diyos. Sigaw ng ibang mandirigma mula sa Diviniteria. Mas malakas na pressure ang bumagsak sa kanila. Nagsisimula ng bumaon sa lupa ang nakaluhod na mga paa ng mga tao sa lupa. Ang mga mahihina ay nasa lupa pa ang buong katawan. Ang isang Diyos ay hindi kailanman tatawid. Ang kapangyarihan na kanilang pinakawalan ay parang gumuho ang langit sa kanila. Buong lakas na bumangon si Gabriel at ang iba pa. Gayunpaman, para bang ang mga bundok ay nasa kanilang mga balikat. Imposibleng tumayo sila, ni hindi nila may galaw ang 1 pulgada ng kanilang mga paa. Iyon ang kapangyarihan ng isang Diyos. Kahit anong pilit nila, hindi sila makawala rito, lalo pang bumangon mula sa lupa. Libo-libo at libo-libong tao ang kumalat sa buong lupa. Ito ay isang nakakagulat na tanawin upang pagmasdan. Samantala, ang mga nasa command center sa likod ng mga linya ay nakita ang lahat ng nangyari. Nagulat sila at nagulat sa kanilang nakita. Ito ba ang Diviniteria? Mga Diyos ba talaga sila? Kung hindi sila, ano ang isa pang paliwanag para sa kanilang kapangyarihan? Kahit ang The Cardinal Hall, Elterton Star, at Yeringham Celestial Guards ay hindi katugma sa kanila. Napaluhod silang lahat. Gaano kalakas ang Diviniteria? Paano sila magiging kahit ano maliban sa mga Diyos? Wala kaming choice. Sa lalong madaling panahon, patayin nila ang kanilang pagpasok.
Tumingin sila sa likuran nila kung saan nakatayo ang malaking bilang ng mga miyembro ng alyansa. Ano ang silbi nila sa kabila ng kanilang malaking bilang? Sila ay walang silbi. Walang may pagtanggol nila ang kanilang paraan laban sa mga mandirigmang iyon. Kahit na ang mga miyembro ng alyansa sa frontline ay walang kalaban-laban para sa kanila, lalo na ang iba pang miyembro ng alyansa. Ngayon, hihintayin ba talaga natin si Levi? Ngunit iyon ay isang walang kabuluhang pag-asa. Kung si Levi ang komandante ng hukbo noon pa man, marahil ay mayroon pa rin silang pag-asa. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari, kaya nawalan sila ng pag-asa. Marami ang nagbubuntong hininga ngayon. Naisip na nila kung paano sila matatalo ng Diviniteria. Sa panahong iyon, marami sa kanila ang magiging alipin. Nabigo sila sa sitwasyon, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Samantala, sa unahan, tumingin si Mr. X sa libu-libong tao sa lupa sa harapan niya at sumigaw, tumayo. Tignan mo sarili mo, napakahina at walang pagtatanggol. Mapapanood mo lang habang kinokontrol at crush kita. Oras na para mapagtanto mo ang isang bagay. Mula noong sinaunang panahon, ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman maihahambing sa isang Diyos. Isang Diyos ang higit sa lahat. Nang marinig ang mga mapanuksong salitang iyon, si Deathfiend at ang iba pa ay napahagulgol at sinubukang tumayo. Ginamit nila ang bawat lakas na mayroon sila sa pag-asang bumangon. Namatay man sila, gusto nilang mamatay ng may karangalan. Diyos, hindi ka naman ganyan. Tao lang kayong lahat tulad namin. Si Eustace ang masama ang loob ng lahat. Nanganganib na ma-implosion, inikat niya ang kanyang mga paa at dahan-daang tumayo. Nakakaloka. Ang bawat isa sa pinangyarihan ay natigilan, kabilang ang alyansa. Pagkatapos, nagsimulang damaloy ang adrenaline sa kanilang mga ugat. Maging ang mga mandirigma ng Diviniteria ay natigilan. Kaya niya ba talaga yon? Gaano kabastusan? Hindi niya tayo nirerespeto. Hindi natin ito madadala ng tahimik. Kung talagang bumangon si Eustace, isa itong malaking kahihiyan sa atin. Hindi. Kahit anong mangyari, hindi natin hahayaang bumangon si Eustace. Kailangan nating magpakawala ng higit na kapangyarihan. Ang tanging magagawa nila sa sandaling iyon ay ang magpakawala ng higit na kapangyarihan. Agad na naramdaman ni Eustace na parang ilang bundok ang gumuho sa kanya. Muling yumoko ang kanyang mga paa na malapit ng ituwid. Arg! Gayunpaman, sa kanilang galit, nagawa ni Eustace na pigilan ang sarili na lumuhad muli. Gayunpaman, may presyo iyon. Nagsimulang tumulo ang madugong luha sa mga parte ng kanyang katawan. Itinataya ni Eustace ang kanyang buhay para gawin iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2766. Pinahiya. Nais niyang ipaalam sa Diviniteria na hindi siya magpapasakop at hindi siya luluhod sa kanila. Tatayo na sana siya at haharap sa kanila na parang lalaki. Sa katunayan, gusto niyang ipakita sa iba na pantay-pantay ang lahat. Ang mga Diyos ay nakakita ng pula. Nag-iinit sila sa galit. Para sa mga Diyos, ang mga aksyon ni Eustace ay isang lantarang insulto. Pinagtatawanan niya sila. Si Eustace lang ang bumangon, pero parang libo-libo din ang bumangon. Hindi nila nakitang banta ang Diviniteria. Ito ay lubos na nakakahiya para sa Diviniteria. Huwag mo siyang hayaang tumayo. Sigaw ni Mr. X. Pagkatapos ay inilabas ng mga mandirigma ang higit pa sa kanilang kapangyarihan upang pigilan siya. Gayunpaman, ginawa ni Eustace ang lahat para hindi siya lumuhad. Gayunpaman, kumalat ang madugong luha sa kanyang katawan. Lumuhad ka sa harapan ko. Parang baliw na sigaw ni Mr. Paulit-ulit niyang inilalabas ang kanyang kapangyarihan, gusto niyang lumuhad si Eustace sa kanyang harapan. Hindi pwede. Arg! Habang sumisigaw si Eustace, tumayo siya ng tuwid. Hindi siya natatakot sa kapangyarihan ng alinmang Diyos. Lahat ay nabigla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Maging ang mga taga-Diviniteria ay tumahimik. Ang kanyang tagumpay ay isang sampal sa kanilang mukha. Lahat sila ay tila bristled. Sila ay walang iba kundi mga pandaraya. Bang! 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 Gayunpaman, sa susunod na segundo, nagsimulang sumabog ang katawan ni Eustace. Napunit ang kanyang balat, bagamat siya ay tumayo,
Ang kanyang katawan ay lumalaban ng ilang beses sa lakas na kinakalaban ng iba. Iyon ay matagal nang lumampas sa kanyang mga limitasyon. Ang lakas ng loob niya at nagpatuloy siya sa buhay. Dahil higit sa lahat kinakalaban niya ay sa kanyang makayanan, nagsimulang masira ang kanyang katawan. Eustace. Naghiyawan si Gabriel at ang iba pa. Ang libu-libong miyembro ng alyansa sa likod nila ay nagsimulang tumulo ng luha. Si Eustace ay isang mabuting huwaran, hindi siya magpapasakop sa sinuman kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan. Naninindigan siya sa pagiging kapantay ng mga Diyos na iyon kahit na siya ay mamatay. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumawala ang takot sa puso ng lahat. Hindi nagtagal, wala na ang takot sa kanila. Mga Diyos, basura, sila ay mga tao lamang na may mas malakas na kapangyarihan. Ano ang dapat katakutin? Ito ay isang kamangha-manghang tanawin sa pagmasdan at isang mahalagang aral na natutunan. Kahit na sumabog at namatay si Eustace, tulala pa rin ang mga Diyos ng Diviniteria. Namatay nga si Eustace, ngunit lahat sila ay nagalit, marahil dahil hindi siya namatay sa kanilang mga kamay. Hindi kailanman nakita ni Eustace ang mga ito bilang isang banta kahit hanggang sa kanyang kamatayan. Iyon ang naging hiling nila na sana ay muling mabuhay si Eustace upang matalo nila ito at mapasuko sa kanila. Gusto nilang lumuhad siya sa harap nila. Bagamat patay na siya ngayon, hindi maiwasang magalit sa buong bagay. Si Mr. X, sa katunayan, ay nasa bingit ng paglipad sa galit. Hindi niya akalain na ang isang menor de edad na karakter na tulad ni Eustace ay makakagawa ng dent sa kanyang ego. Ito ay isang mas mapangwasak na suntok kaysa sa isang pisikal na pinsala. Arg! Sigaw niya. Huwag mo silang hayaang mabuhay. Ayokong makakita ng ibang tao na bumangon. Gusto ko ng ganap na pagsusumit. Kung hindi nila magagawa iyon, patayin silang lahat. Ayaw niyang maulit ang pangyayari. Kaya, upang maiwasan iyon, papatayin niya silang lahat. Nakita na ni Mr. X na sinusubukan nilang tumayo. Lahat sila ay sinusubukang gawin ang parehong bagay tulad ng ginawa ni Eustace. Bagamat hindi siya nasaktan ng pisikal ng kanilang mga aksyon, ito ay isang malaking insulto sa kanya. Hindi hahayaan ni Mr. X na mangyari ang ganoong bagay. Patayin sila. Patayin silang lahat. Ang lahat ng mga mandirigma ng Diviniteria ay hindi nais na mabuhay muli ang mga nakakahiyang sandali, kaya nagpasya silang lipulin ang kanilang mga kaaway. Boom! Si Mr. X at ang iba ay nagsimulang maglunsad ng kanilang mga pag-atake. Ang bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay isang nakamamatay na suntok. Nais nilang wakasan kaagad ang buhay ng kanilang mga kalaban. Ayaw na nilang makitang nagpapasakop sa kanila. Ay hindi, napahamak na tayo. Si Titan Lord at ang iba pa ay walang magawang manood habang pinaulanan sila ng pag-atake ng kanilang mga kaaway. Wala silang magagawa tungkol dito. Kung ang mga nasa frontline ay mamamatay lahat, lahat ay tapos na. Wala nang paraan na may pagtanggol nila ang kanilang sarili laban sa hukbong Divinitarian. Sa sandaling iyon, may nakita si Titan Lord at ang iba pa. Kumikislap ang pag-asa sa kanilang mga puso sa nakita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2767. Bumaba si Forlivia. Gulat na pinagmamasdan ng mga mandirigma ang isang higanteng crossbow, na inakala na ang crossbow ay kinuha kasama ng pag-alis ni Levi. Sa hindi pagkakataon, ito ay naiwan upang magamit sa sandaling ito ay higit na kailangan. Naalala nila na binanggit noon ni Levi na ang mga dambuhalang crossbows ay madaling gamitin laban sa mga mandirigma ng Diviniteria. Ang tanging disbentaha ay mayroon lamang sapat na material para sa 10 arrow na napakakaunti laban sa isang hukbong napakalawak. Dahil kailangang sapat ang laki ng bala upang magkasya sa sandata, ang dami ng troso at bakal na ginamit sa paggawa ng mga palaso ay naubos ang yaman ni Levi. Ibinawas ang 3 na ginamit nila noon, 7 na lang ang natitira. Sa kritikal na yugtong iyon, ang sabay-sabay na paggamit ng 3 arrow ay nabigyang katwiran. Kinailangan ng 12 ng lalaki upang hilahin ang bowstring na kargado ng triple ang tensyon. Pakawalan ang 3. 1, 2, 3. Boom! Magkasama, sinira ng 3 arrow ang sound barrier at naglakbay patungo sa kampo ng Divinitarian na may mapanirang kapangyarihan ng 3 kometa. Nang lipulin na ni Mr.
X at ng kanyang mga Diyos, ang kanilang kaaway, napansin nila ang biglaang pagbabago sa agos ng labanan. Nang walang babala, lumitaw ang tatlong arrow at napunit ang kanilang porma sayon. Ang crossbow. Nakilala agad ni Mr. X ang sandata. Ito ang napakalaking pana na ginamit ni Levi noong pinamunuan niya ang alyansa upang salakayin ang Diviniteria. Naisip niya na ang tatlong pana na ginamit noon ay ang natira. Hindi lang niya inasahan na may mga bala pa silang natitira sa kanilang lalagyan, ngunit hindi rin niya inakala ang pagpapakawala ng tatlong palaso ng sabay-sabay. Mag-ingat ka, nagbabala si Mr. X. Malapit ng kontrolin ng mga Diyos ang larangan ng digmaan ng ang kapangyarihan ng crossbow ay nakakalat sa kanilang mga depensa. Maging si Mr. X ay tumabi para maiwasan ang mga palaso. Pagkatapos ng lahat, ang crossbow ay sariling disenyo ni Levi na itinayo para sa tiyak na layunin ng pag-target sa kahinaan ng mga Diyos. Palibhas ay hindi handang harapin ang gayong mapangwasak na sandata. Ang mga Diyos ay walang pagpipilian kundi hadlangan ang paparating na pag-atake sa abot ng kanilang makakaya. Ang tatlong palaso ay nakagambala sa kanilang porma sayon at pansamantalang pinasuko sila. Arg! Ang ilan sa mga Diyos na hindi nakaalis sa daan sa oras ay tinuhag ng napakalawak na mga palaso, bawat isa ay kasing kapal ng isang haligi. Ito ay isang patunay sa prestihiyo ng crossbow bilang ang tanging sandata sa panig ng alyansa na may epekto talunin o makapinsala sa mga mandirigma ng Diviniteria na ang tatlong palaso lamang na pumutok mula rito ay nagresulta sa pagkasira ng mga puwersang Divinitarian. Sa kabila ng mapangwasak na kapangyarihang taglay ng sandata, hindi sapat ang natitirang apat na palaso para manalo sila sa digmaan. Sa kabila ng matagumpay na pagtalo sa mga puwersa ng Diviniteria, ang presensya lamang ng mga Diyos ay nagpapadala ng aura ng napakatinding paniniil na tumungo sa alyansa at gumuho sa kalooban ng mga sundalo nito. Sa tamang oras ng pagpapaputok ng tatlong arrow, nagawa lamang nilang harangan ang isang bahagi ng puwersa ng Diviniteria. Ang aura ay kumalat papalabas, na bumalot sa alyansa sa isang bagyo ng pagsupil at kawalan ng pag-asa. Napagtatanto ang kawalang kabuluhan ng lahat ng oras, marami ang nagsimulang maglatag ng kanilang mga armas. Ang sama-samang casualty ay nasa isang hindi maisip na malaking sukat ngunit para sa isang napapanahong hitsura ng isang tagapagligtas. Sa huling segundo, lumitaw ang isang figure upang harangan ang pagsalakay ng hindi nakikitang paggamit-gamit ang mga kamay nito. Natahimik ang larangan ng digmaan habang ang mga sundalo ay nakatingin sa itaas na hindi makapaniwala. Maging ang mga puwersang Divinitarian na ang dugo ay nagalit dahil sa nakamamatay na pagkilos ng pag-charge sa pamamagitan ng mga arrow kanina ay natagpuan ang kanilang sarili na natigilan sa pagkabigla. Isang simpleng babae ang nagligtas sa buhay ng isang buong batalyon. Ang pinagsamang hitsura ng crossbow at ang misteryosong batang babae ay nakaligtas sa buong puwersa ng alyansa mula sa tiyak na kapahamakan. Ang mga mandirigma mula sa magkabilang panig ay nagpakawala ng sama-samang paghingal nang siya ay tumalikod upang harapin sila sa unang pagkakataon. Ito ay si Forlivia, anak ni Levi at estudyante ng The Cardinal Hall. Sinasabi ng alamat na mayroon siyang hindi masusukat na potensyal. Maging si Mr. X at ang kanyang mga tauhan ay nagulat at nagalit sa kanyang hitsura. Si Levi ay palaging humahadlang sa amin at nakikialam sa aming mga plano. Ngayon ang kanyang anak na babae ay gumagawa ng parehong. Nabigo ang alyansa na pigilan ang kanilang mga bulalas ng pagkamangha nang makilala nila ang kanilang tagapagligtas. Ang kanyang mga pagsasamantala at talento ay naging mga bagay ng alamat. Ngayon, mapalad tayong masaksihan sila ng personal. Higit sa lahat, ang kanyang pagdating sa ating hamak, mortal na kaharian ay nagsisilbing isang malakas na sigaw sa panahon na kailangan natin ito ng lubos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2768. Mabigat na Forlivia. Ang pagkakaroon ng narinig at nakita ang lawak ng mga kakayahan ng isang maalamat na mandirigma sa buong pagpapakita ay dalawang magkaibang karanasan sa kabuuan. Dahil walang nakasaksi sa tunay na lawak ng kapangyarihan ni Forlivia, tanging mga haka-haka lamang ang naging batayan ng talakayan tungkol sa kanyang potensyal. Kahit na iba-iba ang mga kwentong nakapaligid sa kanyang paglaki, ang mga bulong ng isang grupo ng matatandang nagbabantay sa kanya ay nanatiling hindi may kakaila sa katotohanan. Tanghali, halos mawalan na siya ng buhay habang nagsasanay sa katutubong kagubatan kung hindi dahil kay Dark Emperor.
Para sa ilan, ang mga kwento ay sadyang haka-haka kung kaya't sila ay kumbinsido na ito ay propaganda na ipinaglihi sa kanilang mga kaaway. Wala pang pangyayari noon na itinuring na kasing delikado ng labanan sa pagitan ng Alyansa at Divinity na nangyari ng The Cardinal Hall at Eragon na umasa kay Forlivia para sa kanyang tulong. Sa sandaling kailangan namin siya ay nagpakita at muling nag-alab sa aming mga puso upang ipaglaban ang aming layunin. Ang kalawakan ng kanyang kapangyarihan ay pumupuno sa atin ng pag-asa. Para sa Alyansa, ang kanyang hitsura ay isang simbolo ng pag-asa sa harap ng napipintong pagkalipol. Umalangaw sa buong larangan ng digmaan ang kanilang mga tagay at hiyawan ng pagsamba para sa kanilang mga mesiyas. Kaya niyang harapin ang mga Diyos ng Divinity na ito. Kami ay naligtas. Ang mga matatanda ng The Cardinal Hall at ang Eragon ay nakatingin sa kanilang star pupil na may luhang pagmamalaki. Ang aming Forlivia ay nasa hustong gulang na. Ito na ang sandaling hinihintay nating lahat. Dati, inalok ni Levi ang kanyang anak na babae ng pagkakataong magsanay sa mga matatanda o matuto mula sa kanya. Sa kanyang sorpresa, pinili ni Forlivia ang pangatlong opsyon, ang gumawa ng sarili niyang landas. Dahil sa pagnanais na bumuo ng sarili niyang pamamaraan, nakipagsapalaran si Forlivia sa mga pinakamapanganib na lokasyon sa mundo upang subukan ang kanyang mga kasanayan. Sa higit sa isang pagkakataon, tinitigan niya ang kamatayan sa mukha ngunit lumaban sa kanyang paraan. Nandyan siya, hindi nasaktan at mas malakas kaysa dati mula sa kanyang mga pagsubok. Dahil sa inspirasyon ng Bayview School of Thought, isinama ni Forlivia ang pagsasanay ng 9 na natural na elemento upang isynthesize ang sarili niyang makapangyarihang pamamaraan. Ang kanyang paraan ng pagmamanipula sa mga elemento ay lubos na kabaligtaran sa iba pang mga superhuman na mandirigma. Ang paglapit sa pamamaraan na may higit na intuition at pagkapino kaysa sa kanyang mga kontemporaryo, ang kanyang kahusayan sa sining ay higit pa sa kanila. Ang kanyang lakas ay maisip na kahit na ang pinakamalaking pagsisikap ay sapat na upang kunin ang kabuuan ng puwersang Divinitarian sa kanyang sarili. Kailangan mo ng isang bata para protektahan ka. Wala ka bang kahihiyan? Sa kaibahan sa Alyansa, ang mga puwersang Divinitarian ay hindi humanga sa hitsura ni Forlivia. Hulihin mo siya, utos ni Mr. X, isang maliit ngunit mamamatay tao na nilalang, na dati nang natalo sina Deathfiend at Notos, ay sumugod kay Forlivia ng isang sigaw ng labanan. Boom! Ipinatawag ni Forlivia ang kapangyarihan ng mga elemento ng langit at lupa sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang mga kamay at dinurog sa magkabilang panig ang kanyang nanunupol na kalaban gamit ang dalawang malawak, hindi nakikita ang mga kamay. Ang mutant ay nagbigay ng isang huling panaghoy bago sumuko sa kanyang mga pinsala at hindi kumilos. Dahil sa sobrang lakas ng pamamaraan ni Forlivia, natulala ang mga tao sa takot at sindek. Sa pagwawagi, ang daloy ng enerhiya sa loob ng bawat buhay o walang buhay na bagay ay magiging kanya upang utusan. Dahil sa dumaraming bilang ng mga pinagmumulan ng kuryente sa kanyang pagtatapon, ang kanyang pamamaraan ay tataas ng husto. Sa lalong madaling panahon, magagamit na ni Forlivia ang lahat mula sa dagandong ng kulog na naghiwa-hiwalay ng mga bundok hanggang sa pagudyok ng hangin na dulot ng pag-apak ng mga pakpak ng paru-paro. Bago pa man ang puntong iyon, ang Forlivia ay isa ng kakilakilabot na puwersa ng kalikasan na pagmasdan. Nahaharap sa mga mandirigma mula sa Lab of Gods, sapat na ang kanyang lakas upang patayin sila sa loob ng ilang segundo dahil napatunayan na niya. Nagsimulang maghiyawan ang tropa ng Alyansa. Si Forlivia ay isang taong may pumatay sa mga Diyos ng Divinity. Ang sakripisyo ni Eustace at ang maliksi na tagumpay ng kanyang anak na babae ay nagpasigla sa espiritu ng Alyansa na naging lakas ng loob sa kanyang presensya. Ang mga bagay ay lumiliko laban sa pabor ng Divinity. Bukod dito, ito ay isang welga sa moral ng mga puwersang Divinity na pigilan ng isang bata. Napakahiyang magkaroon ng isang Diyos na durog sa mga kamay ng isang batang babae. Ang makita siyang buhay ay hindi nakalulugod sa akin, ang ungol ni Mr. X. Pakitunguhan mo siya. Sa kanyang utos, lumitaw ang isang Diyos na ang mga kakayahan ay hindi malayo sa kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2769. Damhin ang hangin sa iyong buhok. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga Diyos na naruroon ay nagugutom upang mapatunayan ang kanilang immortalidad.
Wala silang ibang hinangad kundi singilin ang Forlivia sa isang grupo bilang isang paraan ng pagpapalabas ng kanilang pangingibabaw upang durugan ang anumang paghihimagsik. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanila na gawin ito ay ang takot na magmukhang desperado at mahina sa kanila upang makipagtulungan sa kanilang mga batang kalaban. Kami ay mga Diyos, sumasalungat tayo sa ating sarili. Tiyak na hindi tayo bubuo ng hukbo para labanan ang isang kalaban. Ang isang maliit na babae sana. Ito ay sa nakakahiyang paniwala sa harapan ng kanilang isip na naging dahilan upang sila ay magpasya na singilin ng paisa-isa. Pagkatapos ng isang mabilis na kumperensya, nagpasya ang mga Diyos na ipadala ang destroyer upang labanan ang Forlivia. Bilang pinakabago at pinakasopistikadong produksyon ng Lab of Gods, ang mga kakayahan at hitsura nito ay itinulad kay Mr. X na may ideyang magtalaga ng puwersang militar ng isang commander ng walang personal na pakikisangkot sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, ang mga kakayahan ng destroyer ay halos tumugma sa Sacroria. Ito ay hindi praktikal para ito ay magiging mas malakas. Kung hindi, hindi ito makokontrol ng mga Panginoon nito. Ang makina ang magkokontrol sa kanila sa halip. Bilang isang tampok na pangkaligtasan, tanging ang Sacroria lamang ang makakapagpaamo sa destroyer. Ang destroyer ay tumungo sa Forlivia na may natural na hakbang gaya ng kay Mr. X. Gaya ng inaasahan, ang makina ay hindi kasing clumsy gaya ng casual na ipinadala ng mutant na Forlivia kanina. Mula sa pinakaunang round ng sparring kay Forlivia, ipinakita na nito ang hangarin na sirain siya upang makalapit sa susunod na maingat. Sa kabila ng pag-urong, si Forlivia ay nagkaroon ng panlilinlang sa kanyang manggas. Ginamit ang hangin upang madama ang kanyang mga welga, mabangis siyang lumaban. Ang mga sundalo ng alyansa ay nabigla habang nasaksihan nila ang makasaysayang kaganapan, na namangha sa dalubhasa ngunit nakamamatay na tulala sa harap nila. Siya lamang ang nag-iisang mula sa alyansa na may makagagawa ng kanyang sarili laban sa pinakamahusay na Diviniteria. Samantala, napangiwi ang mga puwersa ng Diviniteria nang mapagtanto nila na ang kanilang pinakamagaling na mandirigma ay tinatalo ng isang batang babae. Ginagawa niya tayong kalokohan. Nakakahiya, si Mr. X ay nasa tabi ng galit. Napansin niya ang pamamaraan ni Forlivia sa paggamit ng mga natural na elemento ay lubos na naiiba sa iba pang mga superhuman. Lumilitaw na mas organic at potent ang teknik ng babae. Nataman ng bigla ang nakakatakot na pag-iisip, napagtanto niya sa simula na ang kanyang pamamaraan ay lumitaw na katulad ng mga kleriko ng Zinhal. Maaari bang maging miyembro ng Ecclesiastic Order ang anak na babae ni Levi? Hindi napigilan ni Mr. X ang kilig sa mismong mungkahi na iyon. Walang ibang paliwanag para sa kanyang lakas. Kahit ako ay hindi sigurado na magagawa ko siyang ibaba ng mabilis. Paano posible para sa anak na babae ng isang mortal na manindigan laban sa atin na mga Diyos? Patunay iyon na may mga Diyos kay Erudia. Nagmamadaling ipinarating ni Mr. X ang paghahayag na iyon sa Sacroria at hinintay ang kanilang tugon. Hindi naman siya naghihintay ng matagal. Mabilis at maikli ang utos. Kunin ang babae. Dahil sa bilis ng sagot, naramdaman ni Mr. X na si Sacroria mismo ay hindi sigurado sa hitsura ni Forlivia at nagpasya na ito ay pinakamatalino na magpasya pagkatapos niyang mahulog sa kanilang pagkabihag. Si Mr. X ay nakaramdam ng conflict habang pinapanood niya ang destroyer at Forlivia na nag-sparring bilang magkapantay. Imposibleng makuha siya ng walang backup. Kailangan natin ng hindi bababa sa dalawang Diyos. Sa pagmumuni-muni, napagpasyahan niya na makasasama sa reputasyon Diviniteria kung kinakailangan ng karagdagang Diyos upang mahuli ang babae. Sa katalinuhan ng isang batikang commander, mabilis na nakagawa ng taktika si Mr. Atake. Pinamunuan niya ang kanyang buong hukbo. Sa kaguluhan, mapupuno namin ang babae sa mga numero. Walang makakaalam. Sa isang nakakabinging dagandong, ang buong puwersa ng Diviniteria ay sumugod upang salubungin ang mga sundalo ng alyansa sa isang nakalilitong hanay ng mga umaalingaw-ngaw na sandata at uhaw sa dugo na mga sigaw. Sa puntong iyon, tumalon si Mr. X sa gitna ng larangan ng digmaan upang tulungan ang destroyer sa pagsupil sa Forlivia. Tatlong iba pang mga Diyos na halos kasing kapangyarihan ni Mr. X ang lumukso sa malayo sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanya. Sa loob ng kaguluhan ng labanan,
Ang mga sundalo ng alyansa ay hindi makapag-isip kay Forlivia habang sila mismo ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng lahat ng limang Diyos, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi na makatagal ng mas matagal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2770. Tao ng interes. Bagamat sa una ay napigilan niya ang kanyang sarili laban sa Destroyer, mabilis na natagpuan ni Forlivia ang kanyang sarili na nalulula sa limang kalaban. Sa kabila ng patuloy na pagkakaroon ng kanilang kalamangan, si Mr. X at ang kanyang mga kasama ay nakaramdam ng takot sa kakayahan nitong hawakan pa rin ang kanyang sarili. Ang alyansa ay naglalayon na sumugod upang tulungan siya ngunit natagpuan ang kanilang mga sarili na pinipigilan ng walang humpay na pag-atake ng mga tropang Diviniteria na bumuo ng isang makapal na pader upang paghiwalayin ang alyansa mula sa pag-abot sa Forlivia. Dito, hindi gaanong makakatulong ang mga ordinaryong sundalo dahil ang antas ng militar ay napakalayo sa ilalim ni Mr. X at ng kanyang mga. Bilang isang resulta, ang mga tropa ng alyansa ay maaari lamang manood ng takot habang ang kanilang tagapagligtas ay nagpupumilit na hawakan ang kanyang posisyon. Kunin mo siya, bulyo ni Mr. X, sa utos ng Sacroria. Kung hindi inutusan ang mga Diyos na pigilan ang pagkitaw sa kanyang buhay, maaaring hindi na makaligtas si Forlivia. Sa kabila ng pagiging isang bata na kababalaghan sa pagbuo ng kanyang sariling landas, si Forlivia ay hindi pa nagkaroon ng oras upang payagan ang kanyang mga kasanayan na ganap na tumanda at mamulaklak sa kanilang buong potensyal. Bilang resulta, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi katugma para sa limang kalaban na may katulad na antas ng kasanayan sa kanya. Nang malapit na siyang sumuko sa kanila walang humpay na mga welga, naalala ni Forlivia na may hawak siyang tulong at nagmamadaling gumawa ng kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa. Matapos hayaang mahulog at mabasag ang kahon, nakuha niya ang Peel of Valorium sa loob na ibinigay sa kanya ng Divine Brigadier. Sa kabila ng tatlo sa kabuuan, ang nag-iisang natitira ay ipinagkatiwala sa pangangalaga ni Forlivia matagal na ang nakalipas upang magamit kapag siya ay nangyari nito. Sa madaling salita, ginamit ito upang matiyak ang patuloy na kaligtasan ng kinabukasan ng The Cardinal Hall sa pamamagitan ng tagapagmana nito sa Divine Brigadier ay si Forlivia. Nasa matinding panganib si Forlivia sa puntong iyon. Sa kabila ng mga pagtatangka ng kanyang mga kalaban na hulihin lamang siya, determinado siyang huwag bigyan sila ng pagkakataon na gawin ito. Mula sa instant na pag-inom ni Forlivia ng tableta, naramdaman niya ang pagdadala ng mainit na katawan mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang nagising sa loob niya ang galit ng isang dragon na natutulog sa loob ng 1,000 taon. Sa isang pangunahing dagandong na yumanig sa lupa na tumakas mula sa kanyang mga labi, ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ng labanan ay natigilan na parang nasa presensya ng tunay na pagka-Diyos. Maging ang mga kinatawan mula sa The Cardinal Hall ay namangha sa nakita. Kahit na alam nila ang kapangyarihan ng Peel of Valorium, hindi nila inaasahan na magiging ganito ang lawak. Hindi nila alam na ang tableta ay maglalabas lamang ng tunay na potensyal ng isang tao pagkatapos nilang ma-maximize ang kanilang natural na kisame, tulad ng ginawa ni Forlivia. Sa oras ng kanyang pagkonsumo, ang Divine Brigadier mismo ay nakapagpataas lamang ng kanyang kisame ng kaunti dahil ang epekto ng tableta ay nakasalalay sa sariling kakayahan ng mamimili. Sa sandaling iyon, inilalabas ni Forlivia ang tunay na kapangyarihan ng tableta. Siya ay napakalakas na ang lahat ng limang kalaban niya ay napilitang bumalik nang malapit na silang magtagumpay sa kanilang pagsisikap. Nang mapansin na ang alyansa ay malapit ng madaig ng mga puwersa ng Diviniteria, lumukso siya sa pagitan nila at sa isa pang pagsabog ng malupit na puwersa, itinapon pabalik ang buong batalyon ng kaaway. Anong hilaw na kapangyarihan ang magagawang mag-isa na paikutan ang buong panahon ng digmaan? Sa tulong ng tableta, nagawa ni Forlivia na umakyat ng isa pang antas na lampas sa kanyang likas na kakayahan. Ang mga tropa ng Diviniteria ay nakatayong nanginginig sa takot. Ang kapangyarihan ni Forlivia ay dapat nakatumbas ng kay Sacroria. Nakakakilabot na pagpapakita ng puwersa. Sa mga pangunahing kaalaman ng kanyang mga kakayahan na ganoon na kalakas, magagawa ni Forlivia na manipulahin ang mga elemento ng higit na mas mahusay kaysa sa ginawa niya noon. Marami sa mga puwersa ng Diviniteria ang nahulog mula sa mabilis na suntok ni Forlivia.
Nang makita ang mga nasawing kasamahan, nagagawan ng iba para hindi matamaan. Sa bilis na ito, babalikan niya ang buong labanan ng mag-isa. Si Mr. X ay nakasimangot na nag-iisip habang hinuhusgahan niya ang hindi permanenteng katangian ng augmentation. Siya ay lumunok ng isang tableta na nagbigay sa kanya ng isang pambihirang pagsabog ng lakas. Kailangan lang nating maghintay para sa kanya. Effects to wear off, then we can overwhelm her again. Ipaalam kay Sacroria ang mga paglilitis at ipaalam kay Dr. Erebus na mayroong isang tao at isang tableta na maaaring interesado sa kanya. Sa kabila ng pagmumukha niya lang ang may kontrol sa laban, naramdaman ni Forlivia na nawala ang epekto ng tableta. Malapit nang mabasag ang ilusyon ng aking kabayanihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2771. Papunta na si Daddy. Walang paraan upang tunay na ibagsak ang paniniil ng Diviniteria. Dahil sa hindi maiiwasang pagkahulog ni Forlivia sa mga kamay ng Sacroria, ang alyansa ay nagsimulang magduda muli sa kanilang moral. Binigay na namin lahat ng meron kami. Ang Forlivia ay matatalo kahit isang minuto. Wala nang pag-asa. Dahil inaasahan pa rin na darating si Levi sa huling minuto, ang alyansa ay hindi nagtagal ay napagkasundoan ang pagiging bata ng kanilang pag-asa sa harap ng lakas ng Diviniteria. Naunawaan nila na imposibleng madaig ang napakaraming bilang at teknolohikal na bentahe ng kanilang kalaban sa pamamagitan ng skimang at battle tactics lamang. Kung hindi man lang natin mailagay ang ating pag-asa kay Levi, ano ang ating maaasahan? Papayag na ba tayo ng ganon na lang? Milya-milya ang layo sa mismong sandaling iyon, pinamunuan ng Divine Brigadier ang isang bahagi ng kanyang mga puwersa upang maobserbahan ang mga galaw ng pangkatin ng Zarain para lamang matuklasan na sila ay hindi gumagalaw sa buong panahon. Nang malaman ang kalagayan ng labanan na nangyayari sa buong bansa, nakaramdam ng pagkabalisa kay Divine Brigadier at nawalan ng pasensya na sumali sa labanan. Ang kanyang pagnanais ay napukaw sa mas malaking lawak nang malaman na sumali si Forlivia. Gayunpaman, natali siya sa utos ni Levi na nananatili. Si Levi, sa kabilang banda, ay nasa malapit sa base ng Atlantis. Habang lumalaganap ang labanan sa loob ng bansa, ginagawa niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng paggaya sa Ecclesiastic Order at Esoteric Guild bilang paghahanda upang harapin ang Sacroria. Matapos gumugol ng mahabang panahon na hinahasa ang katumpakan ng kanyang panggagaya, sa wakas ay handa na siyang makipagdigma. Ang telepono ni Levi ay binomba ng mga mensahe tungkol sa labanan sa pagitan ng alyansa at mga puwersa ng Diviniteria sa sandaling lumitaw siya sa bukas. Napabuntong hininga siya sa sarili niyang kawalang kaya upang ihinto ang digmaan, na pumayag sa utos ng militar sa sandaling napili si Titan Lord. Ang tanging magagawa niya ay harapin si Sacroria sa pag-asang makontrol ang agos ng labanan. Habang pinag-iisipan ni Levi ang kanyang mga pagpipilian, dumating ang isa pang text message. Ito ay mula sa especially iyan na inilagay niya sa hanay ng mga puwersa ng Diviniteria na nagpapalam sa kanya ng diskarte ni Sacroria. Natatakot pa rin si Sacroria kay Zarain, ungol niya. Ang isang pag-atake lamang mula sa Zarain ay pipilitin ang kanilang hitsura, tila. Sa loob ng ilang segundo, may nabuong diskarte sa kanyang isipan. Natatakot si Sacroria sa alamat ng Erudian ng Ecclesiastic Order at ng Esoteric Guild. Pipilitin natin sila sa banta ng dalawang organisasyong iyon sa itaas ng mga puwersa mula sa Zarain. Nang marinig ang hitsura ni Forlivia sa larangan ng digmaan, natigilan si Levi dahil hindi niya inaasahan na kasali rin ang kanyang anak. Ang aking anak na babae ay ang tanging may hawak ng kanyang sarili laban sa lakas ng isang buong hukbo. Wala sa relo ko. Maghintay ka, Forlivia. Papunta na si Daddy. Ilang saglit pa, naharap si Levi sa hindi inaasahang pangyayari. Mr. Hinala ni na X at Sacroria na si Forlivia ay kabilang sa Ecclesiastic Order at inutusan siyang dakpin, hindi patayin. Nananatiling ligtas ang Forlivia. Siya ay nalulugod na makita ang isang bagay na nangyayari sa kanyang paraan para sa isang beses. Ipadala ang aking mensahe. Sa isang plano na mabilis na nabuo sa kanyang isip, nagsimulang magpadala si Levi ng mga paunang tagubilin. Ang baybaying rehiyon ng Atlantis ay puno ng mga tropa mula sa Diviniteria.
Sa pananabik na maalis ang tinak sa kanilang tagiliran, galit na galit nilang hinahanap ang pasukan at ang lokasyon kung saan naiulat na naglaho ang Leviathan at Great Void. Matapos ang mga linggong walang gaanong swerte, ang libu-libong tropa ay nagsimulang makadama ng kanilang pag-unlad na lalong nagpasigla sa kanilang baliw na paghahanap. Ang maglaan ng napakaraming bilang upang bumuo ng isang search party ay isang patunay sa walang limitasyong mga disenyo ng Diviniteria. Maging ang hadlang sa depensa na itinayo ng World Alliance ay casual na itinulak pabalik ng malawak na kabalyerya ng Diviniteria upang bigyang daan ang isa pang Platen. Ang kabalyerya ay bahagi lamang ng mga puwersa ng Diviniteria. Ang ibang Platen na pinag-uusapan ay binubuo ng katulad na bilang ng mga lalaki, na dumating na may dalang kagamitan sa halip na armas at palihim na sinimulan ang kanilang paghahanap. Dahil sa napakalaking lakas tao na nakatuon sa gawain, hindi nagtagal para mahanap nila kung ano ang kanilang hinahanap. Dahil ang Atlantis ay isa sa mga lokasyon na kanilang pinag-iingat, ang mga tropa ay tumalon sa pagkakataon na magsagawa ng masusing investigasyon upang maalis ang kanilang takot sa lugar. Bilang isang utos ng militar na may pinakamataas na kahalagahan, tinatrato ng mga lalaki ang partikular na misyon na iyon na may siklab na galit na may hangganan sa panatismo. Hindi maganda, biglang umiyak ang isa sa kanila. Mukhang may mga abnormal na nangyayari mula sa sahig ng karagatan. May paparating na. Naalerto ang search party ng Diviniteria dahil sa isang apurahang beep sa kanilang device. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2772. Lumilitaw ang Sacroria. Habang tinangka nilang kumawala sa mahiwagang puwersa, ang buong grupo ng libo-libo ay nawala ng walang bakas. Di nagtagal, may lumitaw na silhouette sa ilalim ng tubig. Ang mga surveillance device na nagawang i-install ng mga lalaki bago sila mawala ay nakuha na ang buong pagsubok. Sa screen pabalik sa Central Control Room ng Divinitarian Army, ang mga figure na lumitaw pagkatapos ng pagkawala ng search party ay nakasuot ng Thurgest robe. Ang ilan ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Erudian. Sa kabila ng pagkakaiba ng pananamit, bawat isa sa kanila ay nakasuot ng maskara. Ang biglaang paglitaw ng nakakaligalig na alien species mula sa sahig ng karagatan ay natakot ng walang katapusan. Sa paglitaw ng mga hindi kilalang at hindi inaasahang mga kalaban na ito ay maaaring magsagawa ng lipulin ng isang buong grupo ng paghahanap ng walang bakas, ang panganib na kinakaharap natin ay umabot na sa pinakamataas nito. Nang makilala nila ang kalubhaan ng problema, nagmadali silang ihatid ang balita sa Sacroria sa utos ni Mr. Pinahintulutan ang mga scout na laktawan ang chain of command upang ipaalam kaagad ang Sacroria sa kaunting pahiwatig ng anumang mga anomalya sa mga baybaying rehiyon ng Atlantis. Dahil si Mr. X ay maaaring lumahok sa labanan sa oras ng pagtuklas, mahalaga para sa Sacroria na maabisuhan kaagad tungkol sa isang problema na ganoon kalaki. Sa katunayan, ito ay kinakailangan na Sacroria ay upang maging naabisuhan kahit bago si Mr. X. Sa pagmamadali sa Central Command Room matapos maabisuhan sa wakas, si Mr. X ay natigilan sa pagkabigla nang makita niya ang kasuotan ng mga figure sa screen. Nakita ko na yung kasuotan kanina. Ito ang isinusuot ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order at ng Esoteric Guild. At nanggaling sila sa lokasyon kung saan nawala ang Leviathan at Great Void. Hindi pa ba sapat na halata? Ang dalawang magkahiwalay na entidad ni Erudia ay hindi isang mito. Ang pagtataguyod ni Forlivius sa pag-channel ng mga elemento ay sa wakas ay naipaliwanag na. Sa kabila ng pagiging pipi sa pagkamangha, ipinadala muli ni Mr. X ang mensahe sa Sacroria sa pagsisikap na i-highlight ang kahalagahan nito habang nakahinga ng maluwag. May mas malaking pangangailangan para sa amin na hulihin ang babae. Mapang-asar na sabi niya. Kung mas maaga nating nagagawa ang kanyang paghinga, mas maaga nating matutukoy ang kahinaan ng Esoteric Guild at ng Ecclesiastic Order. Ipaakyat dito si Dr. Erebus sa lalong madaling panahon. Dalubhasa si Dr. Erebus sa mga ganitong bagay. Kapag nahuli na namin si Forlivia at ibigay sa kanya, siya na ang bahala sa iba. Sa kabila ng kalubhaan ng sitwasyon, ang mga aristokrata ng Diviniteria ay namumuno pa rin sa isang indulgent na pag-iral na naging posible sa pamamagitan ng kayamanan at pagiging sopistikado ng kanilang bansa sa kabila ng ganap na pagkakaalam sa lawak ng kanilang digmaan. Sa sapat na panahon, sasakupan ng Diviniteria ang mundo.
Ito lamang ang unang labanan ng marami. Sa sandaling iyon, magiging elite na tayo ng mga elite sa populasyon ng mundo. Ang mga Diyos mismo ang gagawa sa atin ng mga pinuno. Ang pag-atake sa Diviniteria ay tila walang pakialam sa kanila. Biglang lumitaw ang mga hanay ng mga mandirigma na pinamumunuan ng 3 o 4 na makapangyarihang lalaki na naglabas ng mabangis at mapanirang hangarin habang sila ay naghagis sa kabisera ng Diviniteria. Bagamat mahigpit na lumaban ang mga hukbong Divinitarian, ang kabisera ng Diviniteria ay nalugmok sa kaguluhan ng ilang mga sundalong naiwan upang ipagtanggol ito ay nalulula sa bangis ng mga mananakop. Dahil ang puso ng kanilang teritoryo ay tinamaan ng ganoong kabiles at pagiging mapagpasyahan, kahit na ang pinakawalang malasakit na Divinitarian ay biglang nabahala sa agos ng digmaan. Ang mga puwersa ng World Alliance ay abala sa pagbabantay sa hadlang ng depensa. Imposibleng sila ang gumawa ng pananakit na ito. Ang posibilidad na ilunsad ni Zarain ang pag-atake na ito ay imposible rin, dahil hindi namin matiyak ang kanilang lokasyon. Bukod dito, ang mga hangganan ng Diviniteria ay malinaw na inukit ng defense barrier na nabuo ng World Alliance. Kung hindi si Zarain ang naglunsad ng pag-atake, sino pa kaya ito? Ang mga nakaligtas na sundalo ng Diviniteria ay sa sandaling iyon ay pinag-iisipan ang mismong tanong sa magulong resulta ng pag-atake ng gerilya habang ang kanilang lungsod ay nasakop. Isa itong provocation of the highest order. Isang lantarang pagwawalang bahala sa ating soberanya. Di nagtagal, ang balita ay naglakbay sa pangunahing katawan ng mga tropa ng Diviniteria at Sacroria, na nagalit nang malaman ito. Sino ang gumawa nito? Ayon sa mga linya sa likod, ito ay ginawa ng ilang mga lalaki sa kanilang kakaibang kasuotan. Narito ang impormasyon na mayroon kami tungkol sa mga umaatake, pati na rin ang kanilang mga larawan ng pagsubaybay. Halos himatayan si Mr. X nang makita niya ang mga larawan. Ang maalamat na ecclesiastic order ay totoo. Ito kaya ang maalamat na dalawang entity. Ang mga opisyal ng Divinitarian ay nagbulungan sa isa't isa sa pananabik. Ang hindi masusukat na kapangyarihan na ating hinihintay ay narito na. Kung ganoon nga ang kaso, magpapakita ang Sacroria sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2773. Pag-atake kay Zarain. Matapos ang Sacroria ay nararapat na maabisuhan ng lahat ng mga palatandaan na nagtuturo sa pagkakaroon ng Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild, tiwala si Mr. X na sila ay lilito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang mga sorpresa ay hindi pa tapos. Niransak nila ang armory natin. Habang nauutol pa siya sa unang mensahe, nakatanggap ng panibagong alerto si Mr. Kalimutan ang pagkawala ng ating mga armas. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay nagpakita ng kanilang sarili. Bigla na lang siyang natigilan nang may mangyari na naman sa kanya. Maliban kung ninakaw nila ang ating mga sandata para gamitin laban sa atin. Dahil sa labis na pagkabalisa sa nakababahalang kaisipang iyon, inilagay ni Mr. X ang lahat ng kanyang pag-asa sa Sacroria. Ang pagnanakaw ng isang malaking batch ng armas ay walang alinlangan na ginawa ni Levi. Maaari lamang nilang hulaan kung ano ang mga kakilakilabot na inilatag niya sa paghihintay para sa kanila. Sa mismong sandaling iyon sa kanlurang baybayin ng Zarain, ang baybayin ay nanatiling hindi nababagabag tulad ng nangyari noong nakaraang linggo. Ang pangkat ng Zarain ay hindi sabik na gumawa ng isang hakbang. Ang pagiging pasibo ng mga commander nito ay naging dahilan ng pagdududa ng mga sundalo sa kanilang pagkakasangkot sa digmaan. Pagkatapos ng mga linggong hindi kumikilos, nagsimula na silang magpahinga. Ang mga gwardya ay makikita na nakatayo tungkol sa paghihit ng sigarilyo at pag-inom ng whiskey habang inaalala sa isa't isa ang mga pananakop na nakilala nila sa bar. Maliban sa mga ripple na nakadapo sa pader sa tabi nila, ang matamlay nilang ugali ay tila hindi nagpapakita ng nalalapit na digmaan. Palibhas ay hiwalay sa realidad ng digmaang nilalabanan ilang milya ang layo mula sa kanilang kinatatayuan, ang mga sundalo ay tila hindi nagmamadaling ihanda ang kanilang sarili. Ang labanan ay hindi umabot sa rehiyong ito, gayunpaman. Hindi lang sila, ang mga aristokrate ng Zarain, masyadong, ay kumilos sa isang katulad na walang interes na paraan. Maging ang balitang sinalakay ang kampo ng Diviniteria ay bahagyaring nabahala sa kanila.
Bagamat binabantayan ni Black Hawk at ng iba pang opisyal ng labanan, mas nakakarelax sila kaysa dati pagkatapos ng mga linggong hindi aktibo. Ang ginagawa lang namin ay nakaupo at naghihintay. Wala kaming ideya kung ano ang iniisip ng mga nakatataas. Bukod sa ilang mausisa na mga opisyal na nanonood pa rin ng labanan ng higit sa libangan kaysa sa interes, marami sa kanila ay hindi na nag-abala pa. Ang mga gwardya ng Zarain ay tumitingin sa baybayin na may katuwaan habang sila ay gumagala sa mga sulok upang manigarilyo at uminom. May gyera sa kabilang panig, at dito tayo humihit-hit ng tabako. Sana ay patuloy na manatiling ganito ang laban. Sana makakuha tayo ng ceasefire sa lalong madaling panahon, ang iba ay nanghihinayang sabi. Walang magandang maidudulot sa pakikipaglaban. Boom! Sa sandaling iyon, ang daungan kung saan sila nakatayo ay naging alikabok mula sa isang sabog ng asol na liwanag. Ang mga gwardya na kanina pa nag-uusap sa kanilang mga prospect ay nagkawatak-watek. Boom! Sa katakutan ng mga bantay na nakatalaga sa mga kalapit na daungan, ang hindi nakikitang mga sandata mula sa kabila ng abot tanaw ay nagsimulang magpaputok ng sabay-sabay sa pinaka-brutal na paraan sa baybayin ng Zarain. Sa loob ng ilang minuto, ang bawat daungan at bawat linya ng depensa ay nalipol dahil ang mga puwersa ng Zarainian ay lubos na hindi handa. Hindi nagtagal ay bumagsak ang bansa sa kaguluhan. Sa kabila ng kanilang unang pagwawalang bahala, napili ang mga aristokrata at matataas na opisyal na mapansin. Matapos panoorin ang kanilang mga tahanan na nawasak sa harap ng kanilang mga mata, ang mga manunood ay napilitang harapin ang katotohanan ng pagiging sapilitang maging kalahok sa digmaan. Si Black Hawk at ang kanyang mga tauhan ay natarante sa gulat sa command center. Mayday! Mayday! Nasa ilalim tayo ng matinding apoy dito sa kanlurang baybayin. Mayday! Kami ay nasa ilalim ng matinding apoy dito sa silangang baybayin. Sunod-sunod na bumubuhos ang mga paghingi ng tulong sa buong baybayin. Ang sentral na utos ay nabigla sa walang tigil na kalupitan ng mga pag-atake. May bumaril kay Zarain. WHO. Sino kaya ang walang hiya? Dapat itong Diviniteria. May sumigaw. Ang World Alliance ay nasa isang delikadong posisyon. Paano sila magkakaroon ng oras para maglunsad ng pag-atake sa atin? Tama na yan. Bukod sa Diviniteria, sino pa ang maglalakas loob na labanan tayo? Tiyak na ito ay Diviniteria. Sa kabila ng labis na paniniwala ng kanyang mga kasamahan, ang mga iniisip ni Black Hawk ay napunta kay Levi. Palibhas ay pamilyar sa kanyang tunay na kapangyarihan, nakita niyang kainahinala na wala pa ring nakikita si Levi dahil sa lawak ng digmaan at kakayahan ni Levi na maimpluwensyahan ang labanan. Una, ang base camp ng Diviniteria ay nagtamo ng sorpresang pag-atake. Halos kaagad pagkatapos, ang mga kuta sa baybayin ng Zarain ay nasa ilalim ng matinding apoy. Siguradong may inaayos si Levi sa likod ng mga eksena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2774. Mga tagapagtanggol ng kalawakan. Ang isang balangkas ay sitwasyon. Naaamoy ko ito. Bago makapagsalita si Black Hawk, isang scout ang lumabas na may mga resulta ng investigasyon. Ang mga sandata ay nagmula sa Divinitarian. Kakakuha lang namin ng balita. Ang mga armas na umatake sa amin ay mula sa Diviniteria. Ang mga baril ay nakaayos ng sunod-sunod para paputukan kami. Dapat nilang sinusubok ang tubig bago ang isang malakihang pag-atake. Anong gagawin natin, sir? Bawat mata sa silid ay napunta kay Smythe at sa iba pang matataas na opisyal upang hintayin ang kanilang hatol. Lalong naging sigurado si Smythe sa pagkakaroon ng isang pakana dahil kontento na ang mga puwersa ng kaaway sa kanilang sarili sa isang ambush sa halip na isang malawakang pag-atake. Dapat matakot ang Diviniteria na palalain ang relasyon nila ni Zarain dahil magastos kung si Zarain ay hahawak ng armas laban sa kanila kasama ang World Alliance. Habang pinag-uusapan ni Smythe at ng iba pang mga opisyal ang mga bagay sa mababang, kagyat na bulong, bawat isa sa kanila ay nagsusuot ng parehong mabangis na hitsura. Pagkatapos, umalis sila sa command center sa isang grupo para makipag-usap sa kanilang mga nakatataas. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Black Hawk ng mensahe mula kay Levi na ikinabigla niya. Natiyak ni Levi ang lokasyon ng Black Hawk. Alam pa niya kung saan sa command center nakatayo ang huli.
Nagmamadaling gumawa ng dahilan si Blackhawk para lumabas ng kwarto para tumugon sa text message sa isang liblib na sulok. Malinaw na utos ni Levi. Ang Blackhawk ay magudyok sa hukbo ng Zarain na sumama sa labanan sa pamamagitan ng pag-alerto sa mga opisyal ng Zarain sa paglitaw ni Secroria, ang tunay na utak sa likod ng Lab of Gods. Nagkataon, ang mga tagubilin ni Levi ay nakaayon sa opinyon ni Blackhawk tungkol sa pangangailangan ng agarang paglahok ni Zarain sa digmaan kahit sino pa ang kanilang kalaban. Di bale basta nananatiling si Zarain ang huling nakatayo. Ngayon na ang magkabilang panig ay nasa labanan na, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang hukbo ng Zarain, ngayon ay kasing ganda ng panahon para sumali. Si Blackhawk ay isang matalinong tao. Sa kabila ng kanyang hitsura bilang papay ni Levi, pumayag lamang siya na gawin ito dahil ang kanyang sariling interes sa tagapagtanggol sa sitwasyon upang maging pinakadakilang ibinigay nito ay nangyari na umayon sa mga tagubilin ni Levi. Nang samantalahin ang pagkakataon, nagmadali siyang bumalik sa command center. Ito ay Diviniteria. Sigaw niya. Akala ko ang pagkawasak ng ating coastal defense ay isang instigasyon, ngunit nakita natin kung paano hindi na kaya ng World Alliance ang kanilang mga sarili, paano sila magkakaroon ng resources para salakayin tayo. Ang dahilan ng pag-atake sa atin ng Diviniteria ay, maging si Smite at ang kumpanya ay nagmamadaling bumalik sa proklamasyon ni Blackhawk. Ano ang dahilan? Hinimok nila. Ang aktwal na utak sa likod ng Lab of Gods, Secroria ay sa wakas ay nagpahayag ng kanilang sarili. Sa suporta ng kanilang pinuno, wala nang dapat ikatakot ang Diviniteria na maglunsad ng todoong pag-atake laban sa buong mundo. Ang pag-atake na ginawa nila kanina sa ating mga coastal region ay para lamang subukan ang kanilang firepower at paglaban. Bumoto ako na pupunta tayo sa digmaan. Bahagyang nag-alinlangan si Blackhawk dahil hindi niya alam kung ang pagtawag sa pangalan ni Secroria ay nakakakuha ng pag-aproba ni Smite. Tiyak na umaasa ako. Noon lamang matutuloy ang aking layunin na makontrol ang lahat ng tatlong puwersa. Nagulat si Smite at ang iba pang opisyal sa kanya. Natutunan mo na ba ang mga galaw ni Secroria? Sigurado ka bang magpapakita sila? Affirmative, sir. Pagsang-ayon ni Blackhawk habang iniiwas niya ang kanyang tingin ng napakapinong. Iyon ay kung paano ko inalis ang posibilidad ng isang instigasyon. Napakagaling. Bulalas ni Neil. Kung iyon ang kaso, ihatid ang utos sa mga tropa na ang Defenders of the Galaxy ay maglulunsad ng paghihiganti laban sa Diviniteria. Ang Defenders of the Galaxy ay binubuo ng mga piling tao ni Zarain kasama ang pagdaragdag ng mga puwersa na ibinigay ng mga bansa sa mga kasunduan at alyansa sa nakaraang taon. Ang walang awa na ambisyon na kinakatawan ng grupo na mangako sa kanilang layunin ay makikita sa kanilang pangalan lamang. Nabigla si Blackhawk sa bilis na ginawa ng desisyon nang hindi man lang kumonsulta sa mga nakatataas ng Zarain sa pamamagitan lamang ng pagbanggit sa hitsura ni Secroria. Biglang, kahit na ang wakas konsultasyon ni Smite na naghihintay ng kumpirmasyon ay hindi na kailangan. Nagbago ang lahat, dahil sa darating na Secroria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2775. Naghihintay sa Secroria. Ang Blackhawk ay humanga sa pananaw ni Levi na tawagin ang pangalan ng Secroria. Si Smite at ang iba pang matataas na opisyal ay nakatanggap ng mga utos na hintayin ang paglitaw ng Secroria bago magbigay ng utos na kumilos. Sasabak si Zarain sa labanan sa sandaling ihayag ni Secroria ang kanyang sarili. Iyon siguro ang plano noon pa man, na labanan si Secroria sa sandaling lumitaw siya. Malinaw na ang lahat ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga pag-atake sa daungan ay hindi tumitigil. Ang mga Defenders of the Galaxy ay nagalit dahil sa provocation. Hindi kami nirerespeto ng Diviniteria. Babayaran nila ito. Mga Defender ng Galaxy, atake. Sasampalin natin sila dahil sa kanilang kabastusan. Nagsimulang magplano ang mga Defender ng malawakang pagsalakay sa Diviniteria. Tumayo si Smite at ang iba pa. Tandaan mong dalhin ang mga kagamitan na inihanda natin para sa Secroria, sabi nila sa isa't isa na may alam na kaindetan. Natigilan si Blackhawk sa sinabi nito. Talagang hinihintay nila ang Secroria sa lahat ng oras na ito. Ang lahat ng kanilang inihanda ay para sa hitsura ni Secroria. Mayroon pa silang espesyal na kagamitan.
Dahil sa takot sa kaligtasan ni Levi, nagpadala si Blackhawk ng palihim na text para ilikas siya dahil alam niyang plano niyang gumamit ng mga sandata ng Divinitarian sa pag-atake sa baybayin ng Zarain ay kay Levi. Tama siya. Sa sandaling iyon, si Levi at ang kanyang grupo ay nanunood sa Divine Brigadier ng Zarain na namumuno sa kanyang partido. Hindi pa nagtagal, sa wakas ay natanggap na ng Divine Brigadier ang utos ni Levi na pangunahan niya ang isang grupo ng mga lalaki sa base camp ng Divinitaria upang salakayin ang kanilang armory at gamitin ang mga sandata laban kay Zarain. Higit pa rito, dapat silang magsanib puwersa sa Blackhawk na may layuning pilitin ang pangkat ng Zarain na kumilos. Taliwas sa kung paano ito lumitaw, hindi nilayo ni Levi na salakayin ni Zarain ang Divinitaria. Sa halip, ang kanyang pangunahing layunin ay upang pakilyusan ang lakas ng militar ni Zarain sa pag-asang pilitin si Sacroria na ihayag ang kanilang sarili. Ito ay sa mabagal at paraan na nakamit ni Levi ang layunin na pilitin ang kanyang pabor sa 3 hakbang. Ang una ay ang gumawa ng imahe ng Ecclesiastic Order at ang pagkakasangkot ng Esoteric Guild upang paglaruan ang mga hinala ng Divinitaria tungkol sa Forlivia upang mapalakas ang kredibilidad ng mito. Sumunod, ang base camp ng Divinitaria ay sinalakay sa isang sadyang pagpukaw sa buong bansa. Sa wakas, ang pag-atake sa mga baybaying rehiyon ng Zarain ay nagsilbi upang pukawin ang pangkat ng Zarain, isang tinak sa panig ni Divinitaria, sa labanan. Sa lahat ng mga hakbang na ito sa lugar, magiging imposible para sa Sacroria na manatili sa pagtatago ng matagal. Umalis ang Defenders of the Galaxy kasama ang kanilang mga kabalyerya pagkatapos ng 20 minuto. Sa pagdating ng taliba sa larangan ng digmaan, isang dagandong ang sumabog mula sa mga mandirigma. Kahit na ang pangkat ng Zarain ay narito, hindi kailanman nakita sa kasaysayan ng mundo. Isa na ngayong digmaang pandaigdig. Ano? Gulat na bulalas ni Mr. X nang malaman ang balita. Nandito rin ang Defenders of the Galaxy. Malapit na silang makarating sa likuran natin, sabi mo. Nagkakaproblema tayo. Ipaalam ka agad sa Sacroria. Utos niya, pinipigilan ang kanyang takot sa pamamagitan ng lakas ng kalooban. Narito na ang mga Defenders of the Galaxy. Malalampasan tayo hanggat hindi sila magpapakita. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda ang puwersa ng Divinitaria sa imposibilidad ng kanilang pagkatalo. Ang torrent ng mga mensaheng dumating ay hindi gaanong nakasisiguro sa kanila. Narito na ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild. Kahit na ang mga Defenders of the Galaxy ay sumali sa away. Magsisimula na talaga ang digmaan. Sinulyapan ni Mr. X Forlivia na nagsimula nang bumagal ang mga galaw. Ang kanyang tableta ay nawawalan ng bisa. Sabay sigaw niya, ibaba na natin siya. Dahil sa biglaang pagliko ng mga pangyayari, naging mas apurahan kaysa dati para sa mga Diyos na supilan si Forlivia. Nilalayo nilang maunawaan ang Ecclesiastic Order at ang mga kahinaan nito sa pamamagitan ng Forlivia bago sila harapin ng Sacroria. Sa pamamagitan lamang nito magkakaroon tayo ng pagkakataong manalo sa digmaang ito. Si Dr. Erebus ay nakatakdang dumating kahit 1 minuto. Sa sandaling mahuli ang batang babae sa sandali ng pagdating ng doktor, ang gawain ng paghahanap ng kahinaan ng Ecclesiastic Order ay maaaring magsimula kaagad. Pagdating ng Sacroria, magagamit agad ang kaalaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2776. Ang tunay na kapangyarihan ng Super Crossbows. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawalan ng maaaring ang Pill of Valorum na ininom ni Forlivia. Iyon naman, naging imposible para sa kanya na kontrolin ang sitwasyon dahil ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting humihina. Laban sa Divinitarian Fighter, ang Forlivia ay maaaring tumagal lamang ng ilang minuto. Ang masama pa nito, pagkatapos iangat ang kanyang ulo, nakita niya si Mr. X, kasama ang Destroyer at iba pa, na sinisingil sa kanya. Kumbinsido si Forlivia na tapos nakita na niyang lahat ng 5 mandirigma ay sumugod sa kanya. Boom! Biglang napansin ni Forlivia ang ilang figure na lumitaw malapit sa napakalaking crossbow sa likod niya, at walang babala, ang 4 na natitirang super arrow ay pinaputok. Gusto ng mga tauhan ni Titan Lord na pigilan ang nagpapatakbo ng malalaking armas, ngunit huli na ang lahat. Laking gulat nila nang mapansin nilang isang solong tao ang nakapagpa-under ng malaking pana.
Bukod dito, kapag ang mga tao ay gumuhit ng mga crossbow, naramdaman nila ang isang nakakatakot na dami ng enerhiya na dumadaloy sa mga armas. Boom! 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 Napunit ang lahat ng bagay sa landas nito, ang pag-atake mula sa 4 na super arrow ay hindi kapani-pani walang nagwawasak. Ang hindi mabilang na mga Divinitarian fighters ay agad na nahati sa kalahati, na nagresulta sa isang bangungot na pagligo ng dugo. Ang mapanirang puwersa ng mga palaso ay napakalakas na walang buhay na nilalang ang makahaharang sa kanila nang hindi natatanggal. Mabilis silang lumipad na walang makapag-react sa oras. Sa sandaling iyon, handa na si Mr. X at ang iba pa na ibagsak si Forlivia. Mag-ingat ka, babala ni Mr. X nang maramdaman niya ang isang mabigat na puwersa na patungo sa kanilang daraanan. Anong hindi ka pani-pani walang kapangyarihan? Wala pa akong naramdamang lakas ng ganito. Ito ay halos kasing lakas ng isang Sacro Ryan. Gayunpaman, ang babala ay dumating ng medyo huli na. Boom! Isang sonic boom ang maririnig sa sandaling nagpaputok ang 4 na palaso mula sa crossbow. Bumagsak. Sa pangunguna sa pagsingil, ang destroyer ang unang naimpal ng isa sa mga arrow, na agad na nag-inject ng enerhiya sa robot, na naging dahilan upang ito ay pumutok sa pira-pirasong oras. Kahit na dumaan sa destroyer, ang arrow ay hindi nagpakita ng senyales ng pagbagsak habang tinatanggal nito ang hukbong Divinitarian sa likod ng robot. Ang natitirang 3 arrow ay bumulusok sa iba pang 3 mandirigma para makuha si Forlivia. Kahit na halos kasing lakas sila ni Mr. X, walang makakapidyo sa mga arrow na tumagos sa kanila. Tulad ng destroyer, ang 3 mandirigma ay agad na sumabog sa libu-libong piraso pagkatapos makipag-ugnay sa mga arrow. Ang mga arrow ay dumaan sa natitirang mga puwersa ng Divinitarian na may nakamamatay na bilis, na nagdulot ng pagkawala sa kasaysayan ng Divinitaria. Halos hindi ka panipaniwala kung paano nagagawa ng 4 na arrow ang labis na pinsala sa isang kisap mata. Matapos masaksihan kung paano marahas na tumusok ang mga projectile sa kanyang mga kasama, namutla si Mr. X bilang isang multo. Pinatay lang nila ang 4 na lalaki para iligtas ang bata. Kung ako ang manggaguna sa kaso, may butas ako sa dibdib. Ang nagpapatakbo ng crossbow ay dapat mula sa Ecclesiastic Order. Ito ay dapat na. Si Mr. X ay ganap na natigilan nang makita niya kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa sa kanyang mga puwersa. Nagkalat sa paligid niya ang mga sundalong patay na o umuungol sa sakit. Lahat sila ay lubos na nabigla, dahil hindi nila inaasahan na magiging ganoon kabagsik ang pag-atake. Pinabagsak nito ang 4 na pinakamalakas na manlalaban na mayroon kami. Paano ito posible? Wala itong katuturan. Wala kahit konti. Katulad ng pagkagulat ng mga Divinitarian, ang alyansa, ay nagtaka rin kung paano nagawang harapin ng pana ang gayong mapanirang kapangyarihan. Hindi ba ito ay isang regular na pana? Bukod dito, walang nakatanggap ng anumang mga utos upang patakbuhin ang isa. Maliban sa mga malapit sa crossbow na ginamit ni Levi, walang sino man ang may kaunting ideya kung ano ang nangyari. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2777. The Divinitarians Retreat. Si Titan Lord at ang iba pa ay lubos na natulala. Sino ang nagpaputok ng mga pana? Sino sa mundo ang maaaring magsagawa ng gayong mapangsak na pag-atake? Lahat ng 4 na God-class fighters ay pinabagsak sa isang iglap. Tulad ng mga Divinitarian, walang ideya ang alyansa kung ano ang nangyari. Kung tutuusin, wala man lang sa kanila ang gumalaw sa naglalakihang mga pana. Sa kanilang kakayahan, alam na alam ng alyansa na walang sino man sa kanilang hanay ang maaaring pumatay sa gayong makapangyarihang mga mandirigmang Divinitarian sa pamamagitan lamang ng isang pana. Hindi lamang napatay ng pag-atake ang 4 na mabigat na mandirigma, ngunit nagdulot din ito ng malaking pinsala sa hukbong Divinitarian. Alam ng alyansa na kahit na si Forlivia, ang pinakamalakas sa kanila, ay hindi makakamit ang gayong gawain, lalo na ang sino mang iba pa. Imposible. Sino kayang gumawa nun? Ang taong iyon ay walang iba kundi si Levi, na dumating upang iligtas ang kanyang anak na babae. Dahil gusto niyang ibagsak ang lahat ng Sacro Ryan sa isang iglap, nagpa siya si Levi na masamang ideya na ipakita sa kanila kung gaano siya kalakas. Kaya naman, nagtago siya sa likuran at sa halip ay umatake gamit ang crossbow.
Hanggat gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa Divinitarian, pinilit niyang pigilan ang kanyang pagnanasa. Kahit na regular crossbow lang ang ginamit niyang sandata, sa antas ng kapangyarihan niya, naipadaloy ni Levi ang kanyang enerhiya sa mga palaso na pinaputok niya. Nagawa niyang hilahin ang bowstring paatras na mababasag niya ang mismong sandata kung lalayo pa siya. Iyon ay kung paano niya madaling pinabagsak ang apat sa mga pinakamahusay na mandirigma sa Divinitaria. Ang kanilang kapangyarihan ay pangalawa lamang sa Sacroria. Galit na galit si Levi nang makita niya si Mr. X. Kung may isa pa lang siyang palaso, babarilan niya agad ang lalaki. Ang pagkamuhi ni Levi kay Mr. X ay maaaring masubaybayan pabalik sa Bruce's ruling union dahil si Lucifer ang superior ni Bruce, at si Mr. X ay kay Lucifer. Pagkatapos ng ginawa ni Levi, ang alyansa at ang mga puwersa ng Divinitarian ay bumagsak sa kaguluhan. Sinusubukan pa rin ng alyansa na alamin kung sino ang gumamit ng crossbow habang ang mga Divinitarian ay napapaligiran ng mga panaghoy at mga bangkay. Nandito na sila. Nandito na sila. Retreat. Retreat ngayon. Likas na utos ni Mr. X. Ang kanyang mukha ay mapatla pa rin bilang isang sheet. Matapos ang ginawa ni Levi sa kanyang hukbo, nawalan ng gana si Mr. X na tumulong sa pakikipaglaban. Wala na tayong magagawa ngayon kundi ang umatras. Ang natitira ay nasa Sacroria. Baka mamatay na lang ako sa battlefield na ito kung mananatili pa ako, at hindi ko gusto iyon. Bagamat sinabi ni Mr. X na siya ay isang Diyos, natatakot siya sa kamatayan tulad ng ibang tao. Nang harapin ang kalupitan ng kapalaran, ipinakita pa rin niya ang kanyang tunay na kulay. Sa sandaling iyon, ang duwag na pag-uugali ni Mr. X ay ipinakita para makita ng lahat, at ang mga Divinitarian ay maaaring magkasundo sa isang bagay. Paano naging Diyos ang isang ganyan? Siya ay tulad ng iba sa amin. Natatakot din siya sa kamatayan dahil wala siyang kontrol dito. Noon nalaglag ang Divinitaria. Ang mga tao nito ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari, iniwan ang mga masyadong nasugatan upang makagalaw. Kung tutuusin, pati ang di umano'y walang takot na pinuno nila ay nag-take off. Napaharap sa nalalapit na pagkawasak, hindi inisip ng mga sundalong Divinitarian na may anumang punto sa pananatili. Ang alyansa ay lubos na natarante dahil hindi nila akalain na ang mga Divinitarian ay otres ng ganoon kadesperado. Totoong malaki ang pinsalang idinulot ng apat na palaso, pero kailangan ba talaga nilang kumawala ng ganoon? Nagtataka ang Titan Lord kung ang mga Divinitarian ay mabilis na nakatakas dahil nag-aalala sila sa kanyang mga puwersa ay maaaring magkaroon ng higit pang mga palaso na magpapaputok. Lingid sa kaalaman ng lalaki, malayo iyon sa kaso. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isa niyang tauhan. We press the advantage. Siyempre. Tumatakas sila, ibig sabihin, takot sila sa atin, utos ni Titan Lord. Sabay-sabay niyang hinanap ng mga tauhan niya ang nagpaputok ng palaso. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2778. Darating na ang Sacroria. Hindi masyadong malinaw, pero nakita namin ang nangyari. May humigit kumulang 7 o 8 tao, at ang isa sa kanila ay gumamit ng crossbow para paputukan ang lahat ng super arrow na natitira namin. Labis kaming nabigla, kaya hindi namin nakitang mabuti ang tao. Paglingon namin, wala na siya. Inilarawan ng mga saksi ang sitwasyon na parang ito ay isang supernatural na pangyayari. Gayunpaman, nahirapan ang Titan Lord na paniwalaan ang mga misteryosong nilalang ay biglang lilito upang patayin ang mga Divinitarian na mandirigma at mawawala na lang pagkatapos. Iyan ay kalokohan. Sinasabi ba nila na nahulog lang ang hustisya sa aming kondongen? Pagkatapos ay tinanong niya ang bawat taong namamahala, ngunit walang sino man ang mas matalino dahil akala nilang lahat ay ang mga Erudian. Gayunpaman, kahit na ang mga Erudian ay walang kahit kaunting palatandaan kung ano ang nangyari. Sino ba talaga ang may pananagutan sa pag-atake? Ito ay katawa-tawa na walang sino man ang may anumang ideya. Iilan lang ang nakakaalam na dumating si Levi sa pinangyarihan. Si Deathfiend at ang iba pa, na halos mawalan ng buhay, ay ngumiti nang sa wakas ay nakita nila ang kanilang tagapagligtas. Kinuha ni Levi ang higit sa kalahati ng ating mga kaaway, kaya ibig sabihin ay nakaisip siya ng paraan para harapin ang sitwasyon. Magandang balita ito.
Hanggat gusto ni Titan Lord na mahanap ang responsable sa pag-atake, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Gayunpaman, ang mga puwersa ng Divinitarian ay umatras na, iyon lang ang mahalaga. Si Forlivia, na muntik nang mahuli ng buhay, ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. We will press the advantage kasi I'm sure this is no scheme. Tumakas sila dahil sa takot. Nakatanggap ako ng balita na humahabol ang Defenders of the Galaxy. Ngayon, marami na tayong dahilan para gawin iyon, iniulat ni Titan Lord kay Forlivia at sa iba pang mga mandirigma. Mabuti, umalis na tayo. Sa pamamagitan nito, sumugod si Forlivia upang manguna sa paghabol. Hindi nagtagal ang mga desperadong Divinitarians ay umatras sa ikasampung hadlang sa depensa, kung saan nakasagupa nila ang club ng scout ng Defenders of the Galaxy. Nang mapansin nilang nahuli ang kanilang mga tauhan ng mga Divinitarians, ang pangunahing club ng Defenders of the Galaxy ay nagmamadaling magbigay ng suporta. Napagtanto ng hukbo ng Divinitarian na sila ay nasa isang kurot nang makita nila ang alyansa na umaakyat papunta sa kanila mula sa likuran, kaya't wala silang balak na makipaglaban sa club ng scout. Ang ginawa lang nila ay hinaranggan ang anumang paparating na pag-atake habang sinusubukang ipagpatuloy ang pag-atres. Pagkatapos ng ginawa ng 4 na super arrow sa kanyang mga puwersa, isa lang ang nasa isip ni Mr. X, ang makaligtas sa lahat ng bagay. Bagamat maaaring kunin ng kanyang hukbo ang pangkat ng scout, wala siyang intensyon na gawin iyon. Gayunpaman, hindi basta-basta hahayaan ng scout team na makatakas ang mga Divinitarian. Nagawa nilang hawakan ang mga puwersang Divinitarian hanggang sa tuluyang dumating ang alyansa sa pinangyarihan. Pinilit na harangan ang mga dumadaloy na pag-atake. Si Mr. X at ang kanyang mga tauhan ay walang pagpipilian kundi ang patuloy na lumaban habang sinusubukang umatras. Nang dumating ang pangunahing club ng Defenders of the Galaxy pagkaraan ng 10 minuto, alam ng mga Divinitarian na hindi isang opsyon ang pagtakas. Sa puntong iyon, kailangan nilang labanan ang kanilang mga kaaway sa dalawang larangan o mapahamak. Ang mga puwersa ng Zarainian ay lalo na nakakatakot, dahil sila ay nagtalaga ng lahat ng uri ng mga advanced na armas. Bagamat nakalimutan na ng mundo kung gaano kalakas si Zarain dahil sa mapayapang paraan ng bansa, nanatili silang kakilakilabot gaya ng dati. Nagulat ang mundo nang ipakita ng mga Zarainians ang kanilang arsenal. Sa mga tuntunin ng teknolohiya ng armas, ang Defenders of the Galaxy ay nireranggo bilang isa sa mundo. Kahit si Erudia o Zyperia ay hindi maihahambing sa kanila. Nasa bingit ng pagkawala ng isip ang lahat nang makita nila ang tatlong lumilipad na sasakyan na tila mga Divinitarian battleship sa backline. Gayunpaman, ang mga airship ay nakatayo lamang sa halip na salakayin ang kanilang mga kaaway, kaya't kitang-kita na sila ay mga carrier. Nakatitig sa mga airship, hindi maiwasan ang lahat na magtataka kung ano ang dala ng mga sasakyan. Ang mga puwersa ng Divinitarian ay itinapon sa ganap na kaguluhan nang inatake sila ng mga Defender of the Galaxy. Kailangan namin ang suporta ng Sacroria ngayon. Bilisan mo, nakaranas kami ng hindi kapani-pani walang malaking pagkatalo. Sa puntong iyon, alam ni Mr. X na oras na para humingi ng tulong. Darating na ang Sacroria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2779. Masyadong pamilyar sa Lab of Gods. Ipinaalam ni Sacroria kay Mr. X na papunta na sila matapos makipag-ugnayan sa kanila ang lalaki. Puno ng pag-asa, handa si Mr. X na utusan ang kanyang mga puwersa na gumanti. Dahil maaari lamang niyang ituon ang kanyang pag-atake sa isang harapan, tiyak na ibinaling niya ang kanyang atensyon sa Defenders of the Galaxy. Kahit na pamilyar si Mr. X sa mga namumuno sa mga kalyadong puwersa, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran na kunin sila dahil hindi pa rin niya naiisip kung paano nila napatay ang 4 na manlalaban na kasing siya. Kung magpapakawala sila ng panibagong pag-atake na ganyan, tapos na tayo. Sa makatuwid, ang alyansa ay ang mas malaking banta sa mga Divinitarian sa sandaling iyon. Dahil sa takot sa kanilang buhay, walang sino man sa mga Divinitarian ang nang-ahas na hawakan si Forlivia at iba pa. Sa halip, pinuntirya ng pangunahing puwersa ng mga Divinitarian ang mga Defender of the Galaxy habang ang kanilang mga natitirang mandirigma ay ginulo ang alyansa.
Agad na sumiklab ang isang all-out war nang ang pangunahing puwersa ng Divinitarian ay nakipagsagupaan sa Defenders of the Galaxy. Ang mga Defenders of the Galaxy ay minamaliit ang mga Divinitarian nang makita nila ang kanilang mga kaaway na tumatakbo palayo, kaya mapanganib silang naging malapit. Nang biglang tumalikod ang mga Divinitarians para lumaban, ang mga Defenders of the Galaxy ay nagbabayad ng mahal sa kanilang kawalang ingat. Sa wakas ay natanto nila kung gaano kalakas ang mga Divinitarian nang hindi mabilang na mga tao ang namatay sa harap ng kanilang mga kaaway. Maraming beses na ipinakita sa mga pelikula ang husay ng militar ng mga Divinitarian, ngunit iyon ang unang pagkakataon na naranasan ito ng mga Defenders of the Galaxy. Gayunpaman, ang Defenders of the Galaxy ay hindi pushover, dahil mayroon silang mga sandata na maaaring tumugma sa mga Divinitarian. Bukod dito, ang mga Divinitarian ay walang karanasan sa pakikipaglaban sa mga Defender of the Galaxy, kaya wala silang ideya kung ano ang aasahan. Pamilyar sila sa karamihan ng mga armas ng alyansa at natutong kontrahin ito, ngunit pagdating sa Defenders of the Galaxy, wala silang kahit kaunting palatandaan. Sa makatuwid, ang mga Divinitarian ay walang pagpipilian kundi ang laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Kahit na mayroon silang kaunting kalamangan sa una, ang kanilang mga kaaway ay mabilis na natutong gumanti at humarap ng malaking pinsala sa mga advanced na armas. Ito ay maliwanag na ang Defenders of the Galaxy ay may mas mataas na pangkalahatang lakas kung ihahambing sa alyansa, dahil kahit na ang ibang mga organisasyon tulad ng Shield of Zarain ay sumali sa kanilang mga puwersa. Hindi sila nagligtas ng mga nakikita kapag nakikitungo sa mga Divinitarian. Kahit na ang mga kagamitan tulad ng the infrangible handcuffs na ginamit kay Levi ay ginamit para sa digmaan. Ang mga tagapagtanggol ng kalawakan ay hindi nagpakita ng awa habang kinakatay nila ang mga Divinitarian. Ang bawat mandirigma sa kanilang hanay ay naglabas ng pinakamalakas na sandata na mayroon sila upang pawiin ang kanilang mga kaaway. Ang mga Divinitarian ay walang problema sa pagtiis sa mabangis na pagsalakay sa simula, ngunit pagkatapos, natanto na sila ay nagsimulang mawalan ng lakas. Hindi nagtagal at nakita nila na ang Defenders of the Galaxy ang nangibabaw sa labanan. Paano magiging ganito? Parang pinag-aralan na nila ang ating mga armas at kagamitan. Bagamat walang magawa ang ating mga sandata para saktan sila, ang mga ito ay bumababa sa ating hanay. Hindi lang yun. Parang alam nila kung ano talaga ang kaya namin. Tingnan mo na lang kung paano nila kinakatay ang mga lalaki natin. Sa wakas ay napagtanto ng mga Divinitarian na may mali dahil tila alam ng mga Zarainian ang lahat tungkol sa kanila. Mula sa mga disenyo ng sandata hanggang sa kakayahan ng kanilang mga mandirigma, alam ng kanilang mga kaaway kung paano sila sasalungin. Alam ng mga Zarainian kung paano tayo sasaktan. Kahit na ang mga armas at mandirigma na ipinagmamalaki natin ay walang silbi laban sa kanila. Habang tumatagal ang laban ng dalawang partido, mas malinaw na ang Defenders of the Galaxy at nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Wala pang isang oras, ang mga Divinitarian ay nawala ang isang kapat ng kanilang mga tauhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2780. Ang Zarainian Trump Card. Ang pagkatalo na nila natamo ay mas malaki kaysa sa ginawa ng 4 na Super Arrow. Hindi lamang ang mga Defenders of the Galaxy ay nakatindig sa mga Divinitarian, ngunit natalo rin nila ang mga Divinitarian. Noon sa wakas ay naunawaan ni Mr. X at ng kanyang mga tauhan kung bakit natatakot si Sacroria sa mga Zarainians. Ang mga Zarainians ay pamilyar sa Divinitarian na teknolohiya dahil sa kanilang mga technical exchange meeting 3 taon na ang nakararaan. Noon, hindi napagtanto ng Lab of Gods na talagang sinisira nila ang kanilang pagsisikap sa militar sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang teknolohiya kay Zarain. Iyon ay dahil hindi nila naisip ang mga Zarainians ay maaaring mahulaan ang kanilang pag-unlad ng teknolohiya sa limitadong impormasyon. Masyadong maraming alam ang ating mga kaaway tungkol sa atin. Iyon ay kung paano nila kinuha ang napakarami sa amin. Pagkatapos, naglabas ng mga bagong armas ang Defenders of the Galaxy at ipinagpatuloy ang kanilang pagsalakay. Natigilan ang mga Divinitarians nang mapansin nila kung gaano kaabante ang mga armas kumpara sa kanila. Paano ito posible? Bakit sila magkakaroon ng mga armas na mas sophisticado kaysa sa atin?
Ang Lab of Gods ay dapat na mayroong pinaka-advanced at pinaka-makapangyarihang teknolohiya sa mundo. Ang hindi kapani-paniwalang pagliko ng mga pangyayari at ang kanilang katakot-takot na sitwasyon ay makikita sa mga Divinitarian sa bingit ng pagbagsak. Silakin sila. Wasakin silang lahat. Utos ni Mr. X, na nagpasya na walang ibang paraan kundi ibigay ang lahat sa Defenders of the Galaxy. Kahit na ang mga Zarainians ay may malalakas na sandata, ang mga Divinitarian ay maaari pa ring humawak ng kanilang sarili dahil ang kanilang mga mandirigma ay mas malaki sa bilang at kakayahan sa pakikipaglaban. Kung hindi, ang mga Zarainians ay lumakad sa kanila. Malaking pagkatalo ang naranasan ng magkabilang panig ng marahas na nagbanggaan ang dalawang puwersa. Si Mr. X at 12 ng kanyang mga mandirigma ay nagbuwis ng hindi mabilang na buhay nang masira nila ang frontline ng kanilang mga kaaway. Kahit na may mas advanced na armas, ang Defenders of the Galaxy ay nawalan ng hindi mabilang na mga tao sa mga mahuhusay na mandirigma tulad ni Mr. X. Kung walang mabibigat na mandirigma tulad ng Forlivia, wala silang magagawa para pigilan si Mr. X sa pagpatay sa kanyang daan patungo sa gitna ng kanilang hanay. Sir, dapat ba nating gamitin ang secret weapon ngayon? Tanong ng isang miyembro ng Defenders of the Galaxy. Hindi ito para sa kanila, sagot ni Smythe, ang pinuno ng Shield. Huwag kang mag-alala, hindi sila lumalayo, at maging si Sacroria. Kung isa sa alang-alang ang sitwasyon, si Smythe at ang isa pang mataas na opisyal ay tila medyo kalmado, dahil nakangiti lang sila habang nakatingin sa direksyon na pinupuntahan ng mga Divinitarian. Para bang nasa ilalim ng kontrol nila ang lahat, na ikinakuryos ni Blackhawk. Anong balak nila? Naniniwala ba talaga sila na nasa palad nila ang mga Divinitarian? Dapat ay mayroon silang isang uri ng trump card. Nakakunot ang noo ni Blackhawk habang sinusubukan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Nang maisip ni Mr. X at ng kanyang mga puwersa na makakatakas sila, natabunan sila ng mga alon na kasing taas ng bundok. Kaagad pagkatapos, isang napakalaking puyo ng tubig ang nabuo sa dagat, na nakakabigla hanggang sa kaibuturan ng mga Divinitarian. Tila isang bulkan ang sumabog sa ilalim ng karagatan. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa mga Divinitarian ay may mga mukha na kasing putlo ng isang multo, dahil alam nilang maaari silang mawalan ng buhay kahit ilang segundo. Wala silang pag-aalinlangan na anuman ang naging sanhi ng puyo ng tubig ay nilayon na hamarang sa kanilang landas. Splash! Gaya ng inaasahan, may lumabas sa mata ng whirlpool.